Good morning, madlang people. Good morning. May mga tugtugan, paiba-iba ng emotions, nakakaiyak, masaya, nakakatawa. Di ko na alam, no? So, good morning sa inyo lahat. I know it's a holiday today. So, pagbati po para sa mga kapatid nating Muslim, no? So, happy holiday din po sa ating lahat. And nung June 12, holiday din nung June 12, tama ba? Diba? Wala maging Independence Day sa pamilyang to. De joke lang. Kayo magalala, pagka pay na kayo, napakarami yung pagkakataon mag-leave. So, nyo, pagkapasa nyo, at tapos nag-work kayo, leave kayo agad. 1 year leave, no? Hindi naman. Tapos, alam nyo ba na after ng June 12, June 13 is actually the birthday of Sir Dayag. Opo, Sir Dayag was born on June 13, 1898. Oh, 1898. Kinabukasan, biro lang, no? So, alam nyo ba, pag birthday ni Sir Dayag, nagpapakain yan sa lahat ng reviewees. Of course, kung online ka, paano ka makakakain, di ba? Pero kung ikaw ay hybrid, di ba, na nandito ngayon, at wala kang gagawin bukas, for example, naghanap ka ng makakainan, ayun, perfect. Punta ka lang doon bukas. Bukas daw siya in-announce talaga no? Kala mo talaga, in-announce, di ba? Yan yung yung mga tropa mo na in-invite mo sa kainan, tapos hindi naman kailangan magsama ng +1, pero nagtawag ng barkada tsaka ng buong barangay. So, yun lang naman. Naalala ko yan nung reviewin nila ako dito sa Resa din. Nataon din, naabutan ko yung pa-birthday party ni Sir Dayag. As in, bumabaha talaga ng pansit. Sobra. Pumila ko, di nabusog na ako. Parang tanghalian ko na yon. And then naisip ko, wala akong pagkain sa dorm ng gabi, di ba? Mukhang wala namang control. Nagtuturo ako dito yung Surf walang control. Pumila ko ulit. E di may panghapunan ako. Tapos naisip ko bukas ng umaga, wala naman akong pang-almusal. Pumila ako ulit. Pero huwag yung tutularan, no? For sure, may control na ngayon. So, malalaman kung nakaulit ka na at kung resa reviewee ka. Ang requirement siguro doon ay magre-recite ka ng isang quotes sa handout ng AFAR. Pag na-recite mo ng tama, ay, reviewee ka nga. 'Di ba? Palakasan daw ng volume ko. Teka nga, mga madam, nakatodo na to. Teka, titignan ko kung may itotodo pa ba. Hello! Wala, madam, todo na to eh. Ito na yung max volume eh. Sa monitor ko, dinig na dinig ko naman yung sarili ko. So, baka yung palakas din ng volume po, or baka kaya wala kang marinig, baka nakakonect sa Bluetooth headset whatsoever. Pa-check naman po. Sa iba ba loud and clear? 'Di ba? Happy Monday po sa inyong lahat. It's week 3. Oo. Nagkakamustahan lang naman tayo, 'di ba? Tapos nag-Father's Day, grabe no. Pero sumahod naman yung ibang working reviewees dito. 'Di ba? Relax naman. Mabuhay ang mga manggagawang Pilipino na sumahod nung June 15. Tapos ubos agad kahapon kasi Happy Father's Day na naman, no? Nagkainan malamang ang mga mga tao rito. Anyway, tuloy na natin na for 02. Ito na, the last portion ng partnership. Sa wakas, makakalis din tayo. No? So sabi ko nga sa inyo, AFAR 02 is actually the second to the longest handout in AFAR, followed by yun, no? Yung nauna sa kanya yung Forex na napakaraming mga variant. So saka mo naisipin yun, let's go with weekly partnership liquidation. So let's go na ha. Sir, what is partnership liquidation? Alam mo sa Tagalog, madali lang yan. Ayawan na. Ayoko na, di ba? Ayawan na. Tama na to, itigil na natin to. So that's partnership liquidation. Ang nangyayari dito, the winding up of the affairs of the business. Sa bagay, pag sinabi mong winding up, 'di ba? Hinangin na yung buong business, na wala na, mauubos na, maglalaho na. So ano pong ginagawa sa partnership liquidation, guys? Ganito lang, napakasimple lang po, tandaan lang to. Number one, we convert our non-cash assets into cash. Tawag natin doon the realization process. Sir, bakit kailangan i-convert ang non-cash assets into cash? Para magawa mo yung pangalawa, bayaran ng creditors, and lastly, bayaran ang partners kung may perang natira. Maliwanag. Now, sir, bakit kailangan pang gawin yon? Magbenta ng non-cash assets into cash para ipambayad sa creditors. Bakit hindi na lang po yung land, building, inventory, equipment, rekta padala mo sa creditors? Bakit hindi na lang ganon? Di ba, natutunan nyo sa ref BT nyo that you cannot compel the creditor to accept other item as compared dun sa napagkasunduan. Pag nagpalit ng item, alam ko naman, novation din yun. And at the same time, pag hindi pera ang binigay mo, di ba, property, we call that sa yung dasyon, ano ba? Dasyon and pagod na, tama ba? Pagod na. Naalala pa ba 'yon, 'no? So 'yun yung reason behind bakit kailangan mo muna siyang i-convert into cash. Hindi mo puwedeng pilitin ang dasyon and pago, maliwanag po. Now, nabanggit mo sir kanina na kung may matitira ibibigay sa partners. I hope agree ka sa akin na hindi at all times lahat ng partners may mare-receive na pera. Maaaring isa lang sa kanila, dalawa, pero maaaring hindi lahat. In fact, puwede pa nga diyan yung iba sa kanila abonado. Hihingian mo pa ng ambag. 'Di ba? So ganoon ang nangyayari sa partnership liquidation. Bakit? May dalawang bagay kang dapat tandaan sa partnership liquidation. Una, external creditors have priority on any distribution. Malamang po lagi wag kakalimutan 'yan. External creditors ay may priority sa distribution. Kalimutan mo na ang partners, magtampo na 'yan, wag lang ang external creditors. Bigyan mo muna ng payment ang external creditors bago ka pumunta sa partners. Maliwanag? Sir, bakit? Kasi priority mo 'yan, external creditors. Pag hindi mo 'yan binayaran, ako ipapatulpo ka niyan. 'Di ba? Malalagay ka sa social media, bibidyohan ka sa munisipyo, 'di ba? Tapos magsisigawan kayo. Ano mangyayari? I-declare kang persona non grata, 'di ba? So kailangan niya mga external creditors na 'yan, priority mo 'yan. Wala.
kilala nila yung ano, yung tinutukoy. Anyway, ano pa yung bagay na dapat tandaan po sa partnership liquidation aside from the fact na dapat external creditors have priority on any distribution? Ito po, nakapula na, nakabold pa, naka-all caps pa. Diyos ko. No distribution is to be made to partners until all partnership losses and liquidation expenses have been paid or provided for. Anong sabi nito? Wag ka daw muna mamigay sa mga partners hangga't hindi mo nasisiguro na lahat ng pwede mong gastusin ay nabayaran mo na or napaghandaan mo pa. What do we mean by that? Halimbawa po kasi ang partnership liquidation will happen nang hindi naman overnight. So maaring tatawid ng maraming buwan. So ang point dito is bago ka mamigay sa mga partners, make it sure muna na kung sakaling may gagastusin kayo in the future, i-anticipate nyo na para ibukod nyo yung pera doon para hindi nyo mapamigay sa mga partners. Nakukuha ba yon? Maliwanag ba? Di bali nang wala munang ma-receive ang mga partners, tiis muna kayo. Ang importante, lahat ng future na gastusin natin mapaghandaan. Kung hindi clear sa inyo, siguro naman lahat tayo ay nakaranas nung college tayo na pinababaunan tayo, tama ba? Or kunyari kahit ngayon, kahit online ka lang, binibigyan ka ng parents mo ng baon every day, 5,000 a day. Parinig nga natin. Asa mo nga yung volume. Wow, 5,000 a day? Sinong nanay mo? Palakas natin. Kunyari, binibigyan ka ng nanay mo ng 5,000 a day na baon. Hindi po tayo nagpaparinig. Pero baka naman, di ba? So, kunyari 5K ang baon mo a day. Naloka siguro na yung biglang na-blood, no? 5,000 a day ang baon mo. Tapos naisip mo after ng online class natin today, magsa-Samgyup ka or Starbucks. O sige, pagsabay na natin. Total okay din yun, no? Samgyup tapos Starbucks. Sakto. May passcode pa naman ng mga CR doon. Magagamit mo talaga after nun. So, anong ginagawa mo? Bago mo gastusin yung pang Starbucks or Samgyup, anong ginagawa mo muna? Ibubukod mo muna yung panggastos mo. For example, pamasahe papunta dun sa Samgyup Salan, tsaka Starbucks. Ano pa, ibubukod mo rin yung pamasahe mo pauwi. Bakit? Baka magalaw mo eh. Ganito rin sa partnership liquidation, hindi pa man nangyayari yung gastos, ibukod mo na. Mahirap na, di ba? So ano pa, ibukod mo na rin yung gagastusin mo para mag-photocopy ng mga review materials na hindi mo naman gagamitin pero kokolektahin lang. Gotta catch them all, yun ang mindset mo. So ipunin mo lang lahat yun para dagdag panggatong sa bahay nyo o pambalot ng tinapa ng nanay mo o pambalot ng dumi ng alagang aso nyo. Di ba? Wala, ang daming guilty. Ganun po ang concept nung nung ibukod mo na muna bago mo ipamigay sa partners. Maliwanag po. Maliwanag ba? Maulan pa lang ngayon, no? Buti naman hindi nagkakaproblema ang signal natin pero wag natin batiin ha. Baka bigla siyang mang-asar kung kailan binate, di ba? Oo, di ba? Di ba? Good morning po. Good morning sa inyo lahat. Sana malakas na yung volume. Kanina sabi daw di malakas. Pero advice lang, nabanggit ko kasi do, you don't need to collect everything na makikita mo sa paligid. I mean, your time is quite limited para naman ma-cover mo lahat ng dapat mong makita. Diyos ko, baka mamaya nasa kalsada ka lang, may inabot sa yung papel, sinolve mo. Yun pala, ano lang, advertising paper lang pala ng gasoline station. Di ba? Kalmahan mo lang, baka kinakalky mo agad bawat marireceive mo. Ha? So, ang advice ko lang po, dahil limitado lang naman ang oras mo, kung gusto pang mag-practice, aside from the handouts na meron tayo, na Diyos ko, napakarami ng pasikot-sikot na may encounter ka, kung bet mo pa, I think you just have to choose your materials wisely. Select your materials na ano ba yung quality materials na makakatulong sa'yo. Kasi kung halimbawa for one topic, nakakita ka ng materials na 1,500 MCQs para lang sa partnership formation, eh kailangan mo medyo magdesisyon ng konti. You have to balance between time constraint and repetition and mastery of the topic. Advice lang naman, no? But it's still a case-to-case basis. Kung kaya naman ng oras nyo, wala namang problema ron. Nalala ko nga college ako eh. Pag may exam sa isang subject, yung mga kaklasiko, dami nilang nakokolek na materials, ang kakapal. Ako hindi ako nagpo-photocopy for two reasons. Number one, wala akong pang-photocopy. Kano lang baon ko noon, college ako, pinangungutang ko pa. Pangalawa, naniniwala ako na modern problem, modern solution. Ba't di ako nagpapa-photocopy noon? Para wala akong backlog. Personally lang wala akong backlog. So nakikita ko sila puyat nagsusolve, di pa raw sila tapos. Ako nakaganon na lang sa lamesa, oh. Di ba? Ako lang gumagawa ng backlog ko eh. So para wala akong backlog, hindi ko ina-avail kung ano meron sila, di ba? Pero at some point, sana wala lumabas doon. Sana wala lumabas doon. Kasi di ko sinolve yun. Sana wala lumabas doon. Ayun, puro doon lumabas. O di, at least bagsak man ako, di ako puyat. Di ba? Mindset. Di ba? Yung dadasal ko, sana wala lumabas doon. Eh, doon nga daw nang galing. Okay lang, bagsak man, puyat. At least hindi puyat, no? Di ba? Biro lang ha kayo. So again, seriously speaking, you just have to select your materials that you feel like tingin nyo swak doon sa pangangailangan nyo. You don't need to cover everything na makikita nyo sa paligid. Ha? Maliwanag po. But this is just an advice. Gabay lamang po, gamitin ng free will. Meron po tayong free will. So it's all up to you. No? Advice lang naman. Anyway, mabalik na tayo dito. Yung liquidation po, pwede makategorize as either lump sum or installment. So pwede mo na tong picturean if you want. Then pag-usapan natin ng mabilisan lang po the lump sum versus installment kasi hindi naman nabago sa pandinig mo ang dalawang ito. So heart react ako kung okay na and we go with the difference of lump sum versus installment liquidation. Oh, naalala ko yun. Wala. Ano tawag doon? Um, hindi ako
nagta-try ako hangga't maaari wag kumuha ng kopya na meron sila. Kasi mapipilitan ako i-solve lahat. Tapos pag hindi ko na-solve, magi-guilty ako na sayang-sayang may kopya ako, nandun pala kinuha. So, modern problem, modern solution ang ginawa ko noon. Dasal lang. Dasal na lang. No? Okay na. Naturo naman eh. Okay na yung concept. Ganun. Tapos nakatunga nga lang ako na nagdadasal, Lord, sana wala lumabas. Dun sana wala, may lumabas nga. No, di puyat. Hindi ako puyat. Yun naman ang kagandahan. Bumagsak akong ano, hindi hindi nagka-eye bags, no? Biro lang, biruan lang. Now, methods of liquidation, we have the lump sum and installment liquidation. When we say lump sum, we also pertain to simple or total liquidation. Installment liquidation naman, piecemeal. Sir, ano yung lump sum? Diyos ko, isang bagsakan po. Lahat ng assets, kino-convert into cash within a very short period of time. Lahat ng creditors, isang bagsakan, bayaran mo na yan. Eto, utang ko, walang problema, bayad na kayo. And kung may matitira pa, ibigay sa mga partners. However, guys, yung lump sum liquidation, most of the time, very rare sa practice or even non-existing. Bakit kamo? Kasi hindi naman kasi posible na yung land, inventory, PPE, building, isang gabi, nabenta mo lahat, di ba? Sinong bumuwat niyan lahat para mabili, di ba? And kung mabebenta man yan ng isang bagsakan lang, palagay ko malamang sa malamang sobrang palugi. Di ba? Di ba? Medyo palugi. Kaya po na-introduce yung pangalawa, the installment liquidation. Anong ginagawa? Some non-cash assets, binebenta. Then some creditors, binabayaran. And then kung may matitira pang cash para sa partners, binibigay na. Tapos magbebenta ulit ng asset and then bayad ulit sa partners. So ang nangyayari dito is maganda nga naman ang installment liquidation kasi at some point, di ba, ayawan na yung partnership. Tama ba? So kung ikaw yung partner, alam mo ang business nyo na partnership, aayaw na. So yung pera mo nandun sa partnership natutulog. Sayang. Magagamit mo pa sana for some business venture na maaari mong mapagkakitaan, di ba? Magtinda ka ng sabon, magtinda ka ng pares, di ba? Kahit hindi masarap, basta okay lang na pares, di ba? Di ba, no? So pwede ka magnegosyo sana. Yun yung kagandahan ng installment liquidation, yung pera mo nakukuha mo kaagad. Maliwanag po. So hanggat hindi pa nauubos lahat ng non-cash assets, pwede pang may pag-asa pang may ma-receive yung mga partners. Maliwanag po. Maliwanag ba? So yan po yung dalawang methods of installment liquidation, lump sum and installment. Pwede mo nang picturean. Then focus tayo sa mga steps ng lump sum tsaka ng installment liquidation. So pwede mo na tong picturean if you want. Mabilis lang tayo sa topic na to, ha? Hopefully. Okay? And pahartaya kung okay na, ha? And habang pinipicturean mo, kwentuhan lang kita na, alam mo ba, ang liquidation is one of those topics na kino-consider ko personally lang, ha? Isa sa mga topics na kino-consider kong procedural topic. What do we mean by procedural topic? I mean, halos lahat naman syempre may procedures. Pero sa liquidation kasi parang kagaya siya ng process costing, 'di ba? Ng hedging na parang even if I discuss all the concepts, you will still appreciate the topic itself once may ma-demonstrate na figures. Parang na-visualize mo, ay, ano yung ginagawa, 'di ba? So yun lang, parang heads up lang na meron talaga mga topics sa AFAR na procedural in nature na meaning even if I try to discuss the concepts, you will still have the understanding of the topic once may mga figures nang given. So okay na napicturean na to? Yan. O tara, let's talk about the lump sum liquidation muna. Sir, ano po ang mga steps ng lump sum liquidation? Siyempre, doon pa rin yan iikot sa ano, realization of non-cash asset, payment of creditors, payment of partners. Pero biyakin natin ng malinaw, ha. Number one, unang step ng lump sum liquidation, realization of non-cash asset. So alimbawa, sir, yung book value po ng non-cash assets ko, 10. Tapos nabenta ko lang ng 8. So lumalabas, malungkot tayo ng 2 piso. Tama ba? 10 piso yung book value, nabenta mo lang ng 8. So lumalabas, meron tayong loss on realization. And that loss on realization must be shouldered by the partners based on their PL ratio. Nagkakaliwanagan po. Sir, paano pagbaliktad? Yung 10 pisong book value ko, nabenta ko ng 12. Pagka ganun, medyo swerte ka sa buhay, malakas ka sa Panginoon, nabenta mo at again. So the gain the gain on realization must be shouldered by the partners based on their PL ratio as well. Wala po bang short discussion sa handouts problems lang po? I think for 01 and 02 yata wala. Pero 03 onwards meron, no? So anyway, nandito naman din lahat. So ito rin naman yun po. Okay? So now, maliwanag yun na to be shouldered by the partners based on their PL ratio. Now, pangalawa, pay actual liquidation expenses. Sir, ano yung liquidation expenses? Obviously, yan po yung mga gastusin in connection with the liquidation. Siyempre, paano uusad ang liquidation kung hindi mo babayaran yung tagabuhat ng land para mabenta sa buyer, tagabuhat ng building para ma-deliver sa buyer. Siyempre, yung mga utusan mo, taga JNT, di ba? So, yung liquidation expense, ang hirap imagine no, binuhat yung land. So, yung mga liquidation expenses, guys, dahil agree ka ba? Dahil gastos yan, it has to be likewise shouldered by the partners based on their PL ratio. Maliwanag po. Maliwanag. So now, ano naman ang next? O may pera ka na, nakapagbenta ka na ng non-cash asset, do may ginastos kang liquidation expense, for sure naman kahit papano meron pang matitirang pera, ang priority mo dyan ay payment of liab to third parties. Maliwanag po. Now sir, question. Kunyari yung isang partner, kaka-shoulder ng gain or loss sa non-cash asset realization tsaka liquidation expense, nag-negative.
O paano pagka gano'n? O sir, matanong ko lang din pala, sa 1 and 2, singit ko lang sir, bago mo sunod yung number 4 na step. Sa number 1 and 2, nagso-shoulder yung partners ng based on PL ratio. Sa number 3 ba, yung payment of liab to third party, may journal entry rin ba sir na maso-shoulder yung loss or gain based on their PL ratio? Sagot, wala. Bakit? Ano ba ang journal entry pag nagbayad kayo ng liab? 'Di ba? Debit the liab, credit cash. O 'di ba? Walang gastos involved at that point. Maliwanag. So dun sa 1 and 2 yan. Medyo ma-absorb ng partners yan based on PL ratio. Pero yung pangatlo, walang loss or gain na i-absorb. Maliwanag po ba yon? Kasi yung journal entry lang, di ba? Debit liab, credit cash. Tama. Now, mabalik na ako dun sa tinutukoy ko. Sir, paano pag yung partner, pag receive niya ng loss on realization, tsaka liquidation expense na gastos, nabawasan ng capital, umabot po sa punto ng kamalas-malasan na yung capital niya nag-negative. Pwede yun na may partner na mag-negative yung capital. And once mag-negative po ang capital ng isang partner, that partner na may negative capital is liable to the partnership already. Maliwanag. Now, ano po ang tawag natin sa partner na may negative balance? Ang rule po kasi ng liquidation, bago ka mamigay ng pera, dapat walang may negative. Hanggat maaari, it's either a zero balance or positive balance. So kung may mag-negative, let's settle the negative. Anong tawag sa ganong partner? Partner na may capital deficiency. Di ba? Parang kulang lang sa vitamina yung deficiency salita. No? So we have to eliminate that capital deficiency. Maliwanag po. So paano i-eliminate sir? Ito po ay based on hierarchy ha. Hierarchy. Number 1, letter A or first bullet. Kung yung deficient partner po ay may loan balance, i-offset po natin. Halimbawa po may loans payable. Take note may loans payable yung partnership sa partner na yon. Bakit i-offset? Kasi sabi ko nga, pag nag-negative ang capital ng partner, liable siya sa partnership. And at the same time, kung isipin maigi, kung ang partnership may loans payable sa partner na yon, then therefore that partnership is a debtor as well. So they are debtors and creditors of each other, extinguishment, compensation, kaya right of offset applies. Maliwanag po. Eh sir, paano pag halimbawa, may loans payable nga dun sa partner na yon, pero nung in-offset po yung negative, kulang pa, negative pa rin. Or kunyari, walang loans payable. Anong sunod? Check mo kung yung partner nagso-solvent. Tanong mo kung solvent ka ba. Tanong mo, 'di ba? Kung sumisingot ka ba? No, de biro lang ha. So paano po malalaman na solvent, sir? Dapat ba makita ko kung yung partner tulala palagi o mapula mata? Oh, eh mapula rin naman mata mo ha, pero puyat ka lang. Maliwanag. So kung solvent po yung partner, hingian mo ng additional investment. Maliwanag po. Paano ko malalaman, sir, kung solvent? Titignan ko ba kung mapula mata? Yun nga, hindi nga. Kasi 'di ba, mapula rin naman ang mata ng ilan sa inyo kasi nga laging puyat na. So, hindi po 'yun ang basihan. Ano po ang basihan? Oh, ito ha. Check mo yung personal assets and personal liab nung partner. Maliwanag. Masasabi daw na solvent ang isang partner kung mas malaki ang personal assets niya over his personal liab. Sample, personal assets ng partner 100, personal liab niya 80. So ano ang ibig sabihin nito? Balikan mo ang civil code mo, anong sabi doon? Ang may priority sa personal assets ng isang tao ay mga personal creditors niya. The partnership creditors is number 2 lang sa as far as the personal assets of a partner is concerned ha. So unahin mo muna yung personal creditors niya. So 100 ang asset niya, 80 pa ang liab. So may matitirang 20 after settling all his personal creditors. Yung 20, yon ang iambag niya sa partnership. Maliwanag po. Maliwanag ba? Now sir, paano pag ganito? Yung personal asset niya 40, personal liab 80. Naku, pagka ganyan magtago-tago na lang siya, 'di ba? 'Di ba? Grabe. So isipin mo, personal creditors pa lang, kulang na yung asset na meron siya. So kung ganyan, anong tawag natin sa ganyang partner? Hindi nagraragbi, so insolvent. O dahil insolvent siya, anong gagawin sa negative balance niya? Pasinghot mo sa other partners. Maliwanag, based on the remaining PL ratio. So yan ay hierarchy. So pagka solvent, hingian mo ng ambag. Pero kung insolvent, pa-shoulder mo sa mga partners based on their remaining PL ratio. Maliwanag po. Maliwanag ba? Eh sir, paano pag ganito? Yung personal asset niya 40, ang personal liab 40. Is that solvent or insolvent? Sige nga, ano, palagay nyo. Yung asset 40, yung personal liab 40. Well, para siyang nasa gitna. I mean, hindi siya pwedeng tawagin na solvent and at the same time uninsolvent. Personally speaking kasi parang sakto lang eh. Di ba? Sayang oh. Sana man lang nagpasobra. So, hindi mo rin siya mahihingian ng ambag. Why? Because saktong-sakto lang yung assets niya para sa personal creditors. Isipin mo, after paying the 40 na personal liab, wala na matitira. So, ano pang hingin mo sa kanya? Kahit pilitin mo yan, hindi yan iiri ng pera. Maliwanag po. So, yon, pagka ganyan, matuturing na wala ka ring mahihinging ambag ha. Maliwanag. Kasi kung wala, oh, saktong-sakto. Kaya pagka ganyan, so shoulder rin siya ng mga other remaining partners. Maliwanag po. And then, kung na-eliminate na yung negative balance, ayan, pwede ka na magbayad sa partners. So, those are the steps in a lump sum liquidation. Sir, usually po ba sa problem stated if solvent or not? Magandang tanong yan. Though mamaya ma-address pa rin naman natin yan. So pag-usapan na natin na ang partner po, pagka walang sinabi ang problem kung solvent o hindi, because of the concept of prudence or conservatism, we will assume na insolvent siya in the absence of any information. Maliwanag po. Personally insolvent.
Maliwanag ba? But of course, most of the problems naman binabanggit naman siya. In the past, Bordex ang binanggit naman daw. Marami-rami daw ang liquidation problems doon and at some point, medyo nakakuha naman daw nila according to them. So yun po, mamaya babalikan natin yan. Sir, paano po pag 20 lang sobra sa pagka-solvent niya tapos need 50 bayaran? Good question. Actually, babanggitin ko rin siya later. Ang sabi niya, 20 po lang yung yung available niyang i-invest. Available niyang i-invest, 20 lang. Tapos 50 yung negative niya. Parang yun yung tanong. Eh di as far as the 20 is concerned, kaya niyang iambag. Yung may iwan na 30, pa-shoulder mo sa other partners. Maliwanag po. Kasi kahit anong pilit mo dyan, hindi makapaglabas ng pera yan. Maliwanag po. Diba? Iiyak lang yan. Sabi niya, wala na akong pera eh. Yun lang yung kaya ko. Bakit mo ba ako pinipilit? Diba? Yun lang. Okay. Sana nasagot ko po yung tanong mo. Okay na, napicturan na. That's the lump sum liquidation. So punta naman tayo sa steps ng installment na somehow halos. Ito rin. Similar lang sa lump sum. Kasi syempre yung procedure, pareho lang naman. Ang pinagkaiba lang, yung lump sum, isang bagsakan. Diba? Isang bagsakan lang, kailangan na mag-ingat at ang huling bagsakan si Glock 9 ng babanat. Nandun lahat. Isang bagsakan, mabibigay lahat ng kailangan. Pero sa installment, paunti-unti. Diba? So can we now go with installment liquidation? Magne-next slide na po tayo. Okay na? Let's go with installment liquidation. Yung steps ng installment, ganun na ganun din. Kamukha lang din ng lump sum. Tingnan mo step number 1, ibenta non-cash asset. Pag may gain, pa-share mo PL ratio. Pag loss, pa-share mo PL ratio. Now, ano lang ang kakaiba po sa installment liquidation? Tignan mo yung salita na sum. S-O-M-E. Why? Kanina sa lump sum, lahat ng non-cash asset, isang bagsakan, binebenta. Sa installment, kaya nga installment or piecemeal, kung ano lang yung non-cash asset natin na may willing bumili, which is very good for a partnership kasi hindi ka mako-compel na ibenta ang non-cash asset sa sobrang babang halaga just for the reason na gusto nyo nang matapos na ang isa't isa. 'Di ba? So at least paunti-unti lang, maliwanag po. Now, ano pa? Kung may liquidation expenses, pa-shoulder mo rin sa mga partners based on their PL ratio. Maliwanag po. So halos pareho ng steps. Step number 3, ayun pa rin. Bayaran mo yung layab mo sa third parties. Maliwanag po. Now, paano pag ganito, sir? Sorry, hindi ko na masusulat. Halimbawa po, yung utang ko sa ang utang ko sa partnership creditors, 100. Ang cash lang na kaya naming ibayad sa kanila muna at this point, 30. Ano mangyayari doon sa 70? Ano mangyayari doon sa 70 na hindi mo pa bayad na utang? Pag installment liquidation, hindi mo pa man binabayaran ng literal yung 70, ibukod mo na sa perang meron ka. Bakit? Baka mapamigay mo sa mga partners, mahirap na. 'Di ba? Tapos sasabihin mo sa mga partners, hala mga partners, sorry, napamigay ko yung pera na pambayad pala ng utang natin next month. Akin na po ulit. Ano sasabihin ng partner? Sorry, I'm already insolvent. O 'di ba? So, maigi nang wala mo nang mamigay sa partners kaysa naman yung binigay mo lahat sa kanila tapos babawiin mo rin. Paano yan? Pagka binawi mo, anong sabi niya? Wala na po, insolvent na ako, di ba? So, kamukha rin po nung sinabi ko sa inyo, bago kayo mag-samgyup at Starbucks, ibukod nyo na yung pang-photocopy nyo ng materials. Bakit? Baka magalaw mo pa. 'Di ba? Masama mo sa pang Starbucks, maliwanag po. Akala mo may sobra kang pera, pinadagdag mo pa yung extra shots ng ano mo nung in-order mong kape. Yun pala pamasahe mo pala pauwi, yung palang 30 pesos pamasahe mo pauwi. O at least busog ka. Naglakad ka nga lang pauwi. Maliwanag. So ganung analogy ha. Now ito po yung kwento. Sa lump sum kasi, after matapos lahat, yung cash na nandun, lahat yun ibibigay mo na sa partners. Maliwanag. Wala nang issue kasi tapos na eh. Bayad na lahat ng utang, nabenta na lahat ng non-cash assets, so bigayan na ng biyaya agad. Dito sa installment, hindi pa tapos yung liquidation eh. Possible next month meron pa eh. 'Di ba? Tapos may cash ka. Ang pinakatanong mo dito sa installment liquidation, mapapahinto ka kasi ng saglit, mapapaisip ka ng, hala, may cash na akong available. Lahat ba to ibibigay ko? At ang mabigat na tanong, magkano ibibigay ko? And at the same time, kanino? Kanino ko ibibigay? Sa mas close ko ba na partner? Yung mabait ba sa akin na partner na lagi akong di pinagagalitan? Na love ako? O dadaanin ba natin sa palakpakan o paramihan ng FB likes, di ba? So, hindi naman ganon. So, kailangan nating malaman or maisip yung cash settlement na tinatawag. So, anong sabi ng cash settlement? Paano ko safely mapamimigay yung pera sa mga partners nang hindi mo nako-compromise yung mga hindi mo pabayad na utang or yung mga hindi mo pa nabebentang non-cash asset at ano pa yung mga pwedeng gastusin mo in the future. Ganun tayo, di ba? Hindi pa man nangyayari, binibilang na natin kung ano yung gagastusin in the future. Bakit? Para mapagandaan natin. Maliwanag. With that, alam mo, nakatulong sa atin dalawang schedules para ma-determine magkano cash ang ibabayad at para kanino. Yun po yung dalawang schedule na ayaw nyo. The schedule of safe payment tsaka yung cash priority program. So yung 1 and 2 na yan ang makakatulong sa atin specifically to determine for installment liquidation na para matulungan tayong ma-determine magkano cash ang ibibigay at sino ang bibigyan. Maliwanag po. Maliwanag ba? Okay? Sa lump sum, hindi mo kailangan gumawa ng schedule of safe payment at cash priority program. Bakit? Isang bagsakan po, may cash na tayong available, mapo-point out natin agad sinong partner ang bibigyan. Sino? Yung may natitira pang balance ng capital. Maliwanag. Sa installment, di mo naman sure kung lahat ba to dapat ibigay na cash or lahat ba sila bibigyan or kung sino ang bibigyan. Yan po ang sinettle sa atin ng item
1 and 2. I hope clear yun ha. So pwede mo nang picturean if you want. Kung okay na, pwede mo nang picturean and then pa-heart react. And let's talk about these two schedules. Pwede tayo mag-usap about dito sa two schedules and then we will solve the problems. Ha? Sir, allergic po ako sa cash priority program kahit nung college. Schedule of safe payments lang po ang master ko. Sir, cash priority program po ang forte ko. Yung schedule of safe payment, hindi ko po kaya yan. Huwag ka mag-alala. Kahit anong gawin mo dyan, or anong piliin mo, pareho lang lalabas. Ha? So, walang problema. But of course, we will try to find the shortest way possible to answer these liquidation problems. Ha? So, yan po. Okay na, napicturean na. Let's talk about the schedule of safe payments muna. Then we go with cash priority program. Then let's solve the problem. So, ito mga overview lang muna ng concepts behind these schedules para medyo may konting idea ka kung ano ba itong mga schedules na to. So let's go with schedule of safe payments. Anong nangyayari rito? Kaya nga ang pangalan niya, di ba? Schedule ng safe payment. Ibig sabihin, gagawa ka ng schedule kung magkano kaya yung cash na safe, malayang malaya na mapamimigay natin sa mga partners. So anong ginagawa sa schedule of safe payments? Ang nangyayari dito guys kasi, kunyari natapos yung first month ng liquidation natin ngayon. Possible next month meron pa. And then the succeeding months, tama? So ang gagawin ng isang scheduler ng schedule of safe payments, ipo-forecast niya ano kaya ang itsura ng capitals ng mga partners ko kung ito na ang huling LB mo, ito na ang huling liquidation, meaning walang mangyayari next month, walang mangyayari sa susunod pang mga buwan. So itong schedule of safe payment, ina-anticipate natin na wala nang liquidation na mangyayari in the next coming period. So kumbaga, ito na talaga. Ito lang ang nangyari ngayon. Ito na ang huli. Tapos co-compute ka. Ano kaya mangyayari sa mga capital nila kung wala nang perang marireceive? Maliwanag. But then guys, these are all hypothetical sa utak mo. Bakit? May mangyayari pa naman for sure next month. Yun nga lang, para makapamigay ka ng pera ngayong period, kailangan mong isipin, hala, what if kaya ito na yung huling liquidation, sino kaya ang makaka-receive? And by what amount? Maliwanag. So anong ginagawa? Yung non-cash asset po na hindi pa nabebenta, we will assume na wala nang bibili sa kanila. So lumalabas, ang lugi dyan ay yung buong book value. Pa-shoulder mo sa lahat ng mga partners based on their PL ratio para mahila silang lahat pababa. Para malaman natin sino sa mga partners ang last man standing in terms of positive capital balance. Maliwanag. And again, yung assumed total loss on remaining non-cash assets, that's simply a hypothetical scenario. Bakit? What if next month, gain pa nga mabenta? Diba? So, ang ina-assume lang natin at this cut-off, ano kaya itsura ng capital nila kung wala nang mangyayari next month with respect to the partnership liquidation. Maliwanag po. So, ito hypothetical lang ha. Now, ano pa? Mag-withheld ka na rin ng pera para sa mga future expenses and then remaining layab. Ibukod mo na, baka magalaw nyo kasi, baka mapang samgyup nyo agad o mapang Starbucks. Ano pa? Mga future expenses or anticipated na gastos, ibukod mo na. And again guys, itong lahat ng nakikita mo sa screen, they are all hypothetical in nature, meaning maaring hindi yan ang mangyari in the coming na actual liquidation the next period. Maliwanag po. Anong ginagawa lang, pinoproject natin magkano kaya mga balances ng capital nila kung huling liquidation na ngayon. Para makita natin, ito pala itsura ng capital nila kung ito na ang huling liquidation, si partner A lang pala makaka-receive. So yun po yung mindset sa schedule of safe payment. At we call this all as hypothetical loss. Bakit hypothetical loss lang? Kasi nga, hindi naman tayo sure kung talagang mangyayari to. Maliwanag. Now, sir, paano pag ganito? Sa paggawa ko ng schedule of safe payment, pinashoulder ko po sa mga partners yung mga hypothetical loss na binabanggit nyo. Paano po pag may isang partner na nag-negative? Ano po tawag natin sa partner na nag-negative? Of course, nabanggit na natin kanina, pero ito para specific, ang tawag natin ang tawag natin sa capital niya ay hypothetical deficit lang. Hypothetical lang. Kasi paano kung halimbawa, pag nangyari na yung totoong liquidation, mabenta nga at again yung non-cash asset, wala naman pala tayong gagastusin in the future. O, di ba? So, hindi naman pala siya totoong magne-negative. Masyado ka lang pessimistic. Di ba? So, anong gagawin pag hypothetical deficit po yung partner ngayon? Hihingian ko na ba ng ambag? Sagot, no. You presume them as personally insolvent muna, meaning pa-shoulder mo lang muna sa mga partners. Sir, bakit hindi ko hihingian ng ambag yung partner na nag-negative? Syempre, sabi nga natin, ano lang yung itsura ng negative niya? Hypothetical lang ho. 'Di ba? Bakit mo siya hihingian ng ambag para sa negative balance niya na imagination mo lang? 'Di ba? Paano kung mismong araw na nagbentahan na ng mga asset, hindi naman na sold at a loss, nabenta pa nga at again. Paano kung wala namang gastusin, anong sasabihin sa ng partner na to? Hingi-hingi ka ambag sa akin last month. Hindi naman pala ako magne-negative. Sana hindi mo muna ako hiningian eh. Sana inisip mo muna yung kapakanan ko. Sana binigyan mo naman muna ako ng pagkakataon na makapag-isip-isip. O, di ba? Ang hassle nun, paano mo isusoli dun sa partner na hiningan mo ng ambag? Kaya you will presume them na personally insolvent just for the preparation of schedule of safe payment. Maliwanag po. Hassle naman kasi hiningan mo ng ambag dahil lang na project mong magne-negative siya. Antay mo mangyari talaga. Maliwanag po. So yan po ang schedule of safe payment to be shouldered or absorbed by other partners, of course, based on the remaining PL ratio. So pwede mo nang picturean that schedule of safe payments. And pa-heart react kung okay na and then we go with the cash priority program.
So overview lang ha yung mga ginagawa natin ngayon kasi nga sabi ko nga procedural in nature sila, yung topic na to. Okay na po. Let's now go with the cash priority program. Other term po sa cash priority program, baka lang ibang tawag ang gawin ng board exam. Huwag magpanic, baka sabi, lo, hindi ata naturo yung cash distribution plan na. Yan yung cash priority program ha, other term. Now, anong ginagawa po sa cash priority program? Priority. So, alamin natin kung sakasakaling may pera, sinong unang dapat makatanggap and by what amount. And paano natin hinuhugot yon? Based on ranking the partners. Sir, paano po nirarank yung partners? By height po ba? Kung sinong pinakamaraming alam na kanta ng Bini, kung sino ang pinakamaraming kilala sa Bini, kung sino may pinakamaraming alam tungkol sa Bini, kung sino ang pinakamaraming bias, 'di ba? Eh di ako napanalo doon. Wow, yung nag-claim no. So, paano sila nirarank? Hindi po sa ganung paraan ha. O, paano po sila nirarank? Alamin mo yung total interest ng partner. Naalala pa ba yan? Yung computation ng total interest, guys, yung nasa retirement of a partner, yung pinakita natin, diniscuss natin, tapos yung problem na yon, yun yung unang ginawa natin pagkarami-rami, 'di ba? I-divide mo yan sa respective PL ratio ng partner na yon. Ano po ang tawag natin sa mako-compute natin diyan? Yan yung tinatawag nating maximum absorption capacity or sa Tagalog, hangganan ng pasensya ng partner. Ano to, yung kaya niyang i-absorb, yung kapasidad niyang i-absorb na lugi bago siya officially mag-negative. Maliwanag? So anong nire-reveal ng maximum absorption capacity? Sino po ang pinakamarupok na partner? Pinaka-vulnerable. Meaning, yung kayang saglitan lang, umusog lang konti yung loss ng partnership, nag-negative agad. So yun ang nire-reveal. Or sino yung kahit ang laki-laki na ng negative na iso-shoulder, positive pa rin yung balance ng capital niya. So nire-reveal po nito kung sino yung mga partners na vulnerable to losses. And at the same time, nare-reveal din po ng maximum absorption capacity kung sino ang unang bibigyan ng cash. Maliwanag? Okay? Ay, si Sir Aljon daw panalo dyan. Ay, kailangan natin ng Bini quiz video lang. Okay? So, naalala ko talaga nung sinabi ko yung kay Sir Dayag, yung Bini. Ano daw yung Bini? Branch net income. Oh my golly. Abbreviation doon ng branch net income. Anyway, sa week 7 pa naman natin mamimit yung Bini na branch net income. Now, para ma-visualize nyo guys yung maximum absorption capacity, gawan ko ng example Sa kaliwa, kunyari, si partners A and B. Kunyari si partner A, ang capital niya or total interest 50, tapos si partner B 20. Tapos ang respective PL ratio nila 50% tsaka 40. Wag mo nang hanapin kung nasan yung 10%, di ko rin alam. Ano lang to, illustrative example lang naman. So i-divide mo yung 50 and 20 sa respective PL ratio nila and you will come up with 100 and 50. So anong ibig sabihin niyan? Excuse me, ano ibig sabihin niyan? Ibig sabihin po niyan, in the event na si partner A, kasi partner B na lang muna pala, gulo ko no. Kunyari si partner B, in the event po na ang loss ng partnership ay 50. Siyempre, iso-shoulder niya yon. Ano ba ang 40% ng 50? Malamang 20. At that point, pag na-receive niya yung share niya sa 50 na loss, magsi-zero out siya. Hindi pa siya negative. Maliwanag ba? While si partner A, kung 50 nga ang loss, pag kinuha niya yung share niya doon, hindi pa siya agad magne-negative. Malaki pa yung puhunan niya, kumbaga. Maliwanag. Halimbawa, 50 yung loss. Pag pina-shoulder natin ang 50% kay partner A, 25. 'Di ba? Pag nagpa-shoulder ng loss, si partner B naman 40%, ayon, magsi-zero na siya. So si partner A lumalabas, yung may puhunan pa. So si partner B na zero agad, pero si partner A may natitira pa. So in the event na may cash nang available, siya mauna. Siya in fact ang tinatawag nating may highest absorption capacity. Maliwanag o palitan natin. Paano pag ang loss 120? Anong 50% ng 120? O 60. Ang 40%, 48. So ang difference, pare-pareho na silang nag-negative. Pero kung titignan mo, ang bilis lumaki ng negative ni partner B. Bakit? Ang liit lang ng kaya niyang i-tolerate na loss Samantalang si partner A, kahit mag-loss ng medyo malaki, hindi siya basta-basta magne-negative unless sobrang laki nung loss na iso-shoulder nila. Kung hindi po yan clear, I know may mga undergrad dito pero pasintabi, biruan lang naman ito no. Pero I'm sure matatawa ka sa example ko na to. Naranasan mo na ba nung college tayo o kayo yung mga undergrad na nandito, ng mga first year ka, second year? Kasi ako ranas na ranas ko yan na parang nag-exam kayo ng prelim, 'di ba? Ang score ng pinakamatalino sa batch nyo or pinakamasipag, 50 over 50, 'di ba? So 50 ang score niya. So, ikaw, ako, Ben, ang score 2 over 50 prelim, 'di ba? So ano mangyayari? Yung kaklase mo na yon, namuhunan na siya. 50 ng puhunan niya, ikaw dadalawa lang. Nagdating ng midterm, sabi ng prof, ihirapan ko exam nyo. So nung hinirapan yung exam, talagang lahat hirap. Yung kaklase mo na top 1 o yung magaling, na hindi daw nag-review pero na perfect niya, mababa rin ang score, 20 over 50. So nalagasan siya ng 30. So kahit nalagasan siya ng 30, pag kukumputin mo yung grade niya, mukhang papasa pa rin. Bakit? Nakapuhunan ng prelim ikaw, ano ang grade mo ng midterm? 1. O at least, 'di ba? Top 1. O, 'di ba? Yung kaklase mo na 'yon na mataas yung score nung prelim, kahit nagkaroon ng loss sa midterm, hindi siya apektado masyado. Makakagraduate siya
una siyang makakatanggap ng cash or diploma. Tapos tayo, na medyo maliit yung napuhunan ng prelim, anong sabi natin? Bawi midterm. Eh, Diyos ko po, midterm hindi rin nakabawi, bawi finals. Pagdating ng finals, hindi pa rin nakabawi. So ano na lang, bawi next slide. Di ba ganun ang mindset natin? Alala ko nga yun eh. Tatanong ako ng nanay ko minsan, na kamusta yung exam nyo? Ang lagi ko lang sagot ay, ma, pati po yung top 1 namin nahirapan. Ganun lang. Ganun lang ang sagot. So, pati nga yung tapo namin nahirapan, sobrang hirap talaga ha. O, di ba? Ganun lang. Parang ano siya, ang palubag loob. So, ang nire-reveal po rito, lumalabas tuloy, dun sa example ko is yung absorption capacity versus vulnerability. They have an inverse relationship. Kung mababa ang absorption capacity mo, same with the case of partner be here, or same in the case of you nung may exam ka dati, ikaw ang pinaka-vulnerable. Ikaw ang pinaka-iiyak, pinaka-kawawa. Di ba? Bagamat yung kaklase mo bumaba ang score, siya naman ay may highest absorption capacity nung midterm. Bakit? Namuhunan na nung prelim. Kaya kung bababa man ang mga score ninyo, bababa rin siya pero hindi ganon katindi ang epekto sa'yo. Maliwanag ba? So yung may highest absorption capacity, ikaw yung pinaka least vulnerable, therefore hindi ka magne-negative agad. Kaya ikaw ang unang makakatanggap ng pera. Yung may lowest absorption capacity, ay nako po, ikaw ang pinakakawawa, konting usog lang, negative agad ang score mo. Tapos paano yan, sir, pag finals? Para pala graduate ako, ang kailangan kong score, 55. Problema, ang exam, up over 50 lang. Saan ko kukunin yung sobra? Diba? So, diba, those are the funny memories of our college life. Natingnan mo naman, di ba dati na problema mo siya, pero ngayon oh, one step closer ka na to the title, nagre-review ka na. So, di ba? How fast the days have changed, no? Imagine mo 'yun. Di ba dati parang what if, puro what if ka, hala paano pag ganito, pero tignan mo naman ngayon. Pa-absorb ko muna po kay top 1. Alam mo kung pwede nga lang 'yun, di ba dati no? Pwede mo ba pa-shoulder dun sa ano, kaklase na ano, na medyo malaki naman yung score, di ba? Anyway, kung hindi pa rin clear yung usapang ranking, may mga hybrid ba dito or mga pure online that for some reason eh dumalaw sa RESA, 'di ba? Grabe yung hagdanan dun, no? 'Di ba? Fifth floor. So, lagi tandaan there is no elevator to success. Magagdan ka, ha? Okay? So, ilagay ko yung building ng RESA. Ayan, ayan po siya, ha? Ayan, tutur ko lang kayo. Galing po yan sa Google Images. So, may directions pa yan sa ilalim. Ah, inano ko lang yung mga mukha ng tao. Now, first floor diyan, sorry, fifth floor, nandun tayo. Okay? Tapos fourth floor, di ko sure kung anong review center, di ko rin alam kung anong profession, pero for sure yung mga umi-spot diyan ng mga crush nila, for sure alam nila yung course ng mga nandun. Third floor, engineering yata or pharmacy, not sure. Second floor, di ko alam, basta may palakad-lakad na tao doon. And then first floor, yung labag, no? So, kung nahihirapan maghagdan, kaya po kung mapapansin niyo doon, 'pag umakyat kayo ng unang unang palapag, may bilihan ng pagkain. Pag-akyat mo ng pangalawang palapag, may bubungad sa bilihan ng pagkain. Stopover po ang tawag doon para pagka medyo nauuhaw, nagugutom muna, kain ka muna. Tapos akyat ka na lang ulit. So anong point ko rito? Kunyari umulan, lalo pa naman nung mga dekada 2010, 2012, yang area na yan, yung bandang Espanya, Diyos ko, dumura ka lang, babaan na dyan. May umihilang na aso, naku, baha dyan ka agad. 'Di ba? Pero ngayon medyo kahit papaano naiibsan na, no? So anong point ko? Pag bumaha at umulan, siyempre sinong unang lulubog diyan? Alam naman tayo ano 'yun, hello gravity, 'di ba? So ang unang lulubog diyan yung ano, mga nasa first, second, third floor, 'di ba? So lumalabas sila po yung may lowest absorption capacity. Bakit? Konting ambon lang, lunod sila agad. Tayong nasa fifth floor, tayong may highest absorption capacity, kumukulog na, kumikidlat na, bumabaha na sa bandang baba, tayo nagkaklase pa rin. Bakit? Nasa taas tayo eh. Hindi tayo ganun kaapektado ng ulan. We are the least vulnerable. Maliwanag po. 'Di ba? Unless of course, sige, yung baha sa taas nagsisimula. Malamang, 'di ba? Hindi naman pwede yun. So, anong point ko? Dahil tayo ang may highest absorption capacity, guys, pag nagkaroon po ng relief goods in the form of cash mula sa local government, sino kaya unang bibigyan ng kaperahan? Alangan naman yung nasa ilalim, eh wala na, mga lunod na yan. Alangan namang sungin ng mga taga taga-gobyerno yung mga nasa ilalim para lang mabigyan ng cash for photo op, 'di ba? So sinong bibigyan? Tayo. Tayo ang unang makaka-receive ng cash dahil buhay pa tayo. Nakuha yung analogy? Ayo pa clear yun ha. So yun lang para maalala mo ha. Yung may highest absorption capacity, yan ang unang makakatanggap ng relief goods. Eh buhay pa eh. Yung mga nasa fourth, third, second, first floor, bago yan makatanggap, tayo muna. Siyempre, bakit tayo ang unang makatanggap muna? Eh kasi yung helicopter ng presidente doon manggagaling sa taas. O sinong unang kakamayan? Sinong unang aabutan? Tayo. Tayo yung nandun eh. 'Di ba? Tapos susunod yung nasa baba, 'di ba? So, ganun yung concept niya. Okay na po? Clear na? So, that's it for Cash Priority Program. Pwede mo nang picturean. And we will now be solving all the problems. Starting with problem number 12. I hope naging clear yung analogies natin for Cash Priority Program. And pa-heart react kung okay na. And we go with problem number 12. Maya-maya tayo magbe-break konti, ha? Okay na. O, tara. Let's try to answer problem number 12. Guys, yung problem number 12,
meron siyang solution sa baba niya mismo. So gagawin natin, dadaanan natin yung solution na yan. Then after nyan, gawin natin yung shortest way to answer this problem. So basahin natin, assuming the balances daw are as follows. Cash 24, non-cash assets 84, Layab 12, Q loan 24. Sir, hindi po sinabi kung loans payable o receivable. O wag mag-alala, bakit? Sabi nga natin, nasa hanay ng Layab and capital, so yan ay loans payable, ha? Wag magpanic agad. Baka naman may idea tayo kung sa anong uring account yan, ha? Sir, kahit ano po ang gamitin dyan sa schedule or priority program, opo, kahit ano po ang gamitin nyo dyan, lalabas at lalabas, parehong sagot. Ha? Huwag mag-alala. Okay? So kung medyo hiyang ka dun sa isa, tas allergic ka dun sa kabila, pwede mo nang i-drop yung isa. Maliwanag po. Now, basahin natin, tuloy natin. QRS, take note, PL ratio, 30-50-20. Ang capital, 9648, 36K. Ang OA naman ng requirement, prepare a statement of liquidation. Of course, sa board exam, di ka naman pagpiprepare ng ganyan, no? So siguro magkasundo na lang tayo para medyo merong konting agreement in terms of this problem. Siguro, isipin na lang natin ang tinatanong, magkano marireceive at sinong partner. Okay lang. Ganun na lang para medyo meron tayong conclusion na, okay, ito si partner na tong naka-receive and at this amount. So anong sabi? Assuming the non-cash assets includes goodwill of 54 and prepaid expenses of 18,000. The partners agreed to write off this account since they are valueless. Tanong, magkano total niyan? Tama ba 54 plus 18, tama 72. And lumalabas, walang gustong bumili. So anong dating na ito? Yung buong 72K agree, loss yun. Why? Walang proceeds from sale eh. Maliwanag. Okay tayo sa part na yon? 'Di ba? Valueless daw, di walang bibili. Walang proceeds from sale. Now, dasalan natin magkano yung non-cash assets natin? 84. Ang binanggit lang ng problem, yung 72 na goodwill and prepaid expense. So meron pa tayong ipagpagdadasal na other non-cash assets na 12. Na magkano kaya nabili? So ito, nasa next sentence, the other assets were realized at 1-2. Salamat sa Diyos. Pero lugi pa rin, tama ba? Malaki yung lugi. Magkano lugi niyan? 1-2 mo lang nabenta yung 12. Parang ang laki ng lugi na yun, ano? Kano lugi nun? 10-8, tama ba? 10-8. Pa-confirm, tama ba? 10-8. Yun ang lugi natin doon sa part na yun, no? At least kahit pa paano may nabenta kaysa naman doon sa 72 as in buong buo, di ba? Tapos ito, liquidation expense, 14.4. Diyos ko po, mas malaki pa yung liquidation expense kaysa sa na-realize nating asset, no? Na malas-malasan nga naman. Now, ito po yung personal assets and pakipalitan lang sa handout kung hindi napalitan and personal liab. So si Q, 240 and 204, agree solvent? At what amount? 36,000, tama ba? Tama. So anong point ng 36K? Just to settle also yung question kanina. Kung sakasakali pong ang negative ni partner Q ay 36,001 peso, o yung first 36,000 can be shouldered by his personal assets. Pero yung piso, sorry, pa-shoulder sa other partners. Maliwanag po. Diyos ko sir, piso na lang yung dali-daling mamulot sa sahig niyan tsaka sa mga jeep. So maliwanag So ganun po ang concept nun pagka sakto lang at may sobra pang negative. Si partner R solvent din, di ko nakukomputin kung magkano, malaki-laki. In fairness, no? And si partner S, ay, nako po, no? Mas malaki ang personal liab, so insolvent siya. Kuha. Okay na, na-settle na natin. So ipapakita ko sa screen yung solution guide na nasa handout mo mismo. Daanan natin isa-isa, then gawa natin ng shortcut mamaya. So yung balances before liquidation, narito po, the cash, non-cash asset, liab, Q loan, QRS capital. Ba't mo nilalagyan ng checkmark, sir? Wala lang, audit fields, no? Parang pinut mo siya, chinek mo, wala lang, para makita natin, no? Now, payment of liquidation expense. Payment of liquidation expense, anong journal entry niyan? Malamang credit cash, 14.4. 14.4. Now, pa-shoulder mo yan sa mga partners based on their PL ratio, mga kaibigan. So kung i-check po ninyo, i-verify yung mga amounts na nasa kanan na 4,320, that is actually the 30% of 14.4. 7.2 is the 50% and 2,880 is the 20%. You may want to verify that pero sigurado po yan, iyan yon. Maliwanag? So ito po yung mga balances after payment. Hindi ko na babasahin So medyo nabawasan lang ang capital ni partner QRS, no? Then, ato na, yung goodwill and prepaid expenses. Pero sir, wait lang. Bakit liquidation expense yung nauna? Makinig maigi ha. Nagtataka siguro yung iba. Sir, bakit liquidation expenses yung nauna? Listen carefully. By theory, nauuna talaga ang liquidation expense in all types of liquidation. Bakit? Paano mangyayaring liquidation kung hindi ka muna gumastos? Paano mo na-deliver yung inventory sa buyer mo kung hindi ka namasahe? 'Di ba? So by theory talaga, liquidation expense should be the first one na mangyayari. Of course, chronologically, tama ba? Siyempre, gagastos ka muna ng delivery, panggastos, pamasahe, pang merienda ng utusan mo, maliwanag po. Pero okay lang ba? Kahit naman sino mauna dyan, magkikita-kita pa rin naman. 'Di ba? Pwedeng yung mauna, realization of non-cash asset, bago yung liquidation expense, kahit ano mauna dyan, 'di ba? Wala namang problema. Okay, so ito, nabenta ba yung non-cash assets na 72? Sadly, walang bumili. So bawas ang non-cash assets mo ng 72. Yung buong 72 po,
shouldered by the other partners, QRS. So yan po yung sharing nila. So balances after write-offs, 9.6 ang cash. Non-cash asset, 12 na lang. Layab, 12 pa rin. Q-loan, 2.4. Partner Q, naku po. Yan sinasabi ko, nag-negative na siya, 16.320. Partner R, 4.8. Medyo malapit pa. Kumakapit pa, tama? Pero medyo nanganganib na rin yan eh. Partner S, I can't relate. Ang laki pa ho, 18,720, Diyos ko. Now, sunod naman natin yung 12K na non-cash assets that were sold at 1.2. So, bawas ka ng non-cash assets na 12,000, pero ang madadagdag lang sa cash, 1.2. So, yung difference na 10.8 po, yun ang issue-shoulder ni Partners QRS. 3,240, 5.4, and 2,160. Doon siya galing sa 10.8 na loss. So, lumalabas ang balances natin after all the realizations, cash 10.8, of course, non-cash assets 0 na, layab 12 pa rin, Q-loan 2.4. Partner Q, Diyos ko po, namaga lalo yung negative, no? Negative 19,560, di na makakabangon yan, no? Then partner R, ayan na nga sinasabi ko. Sabi ko sa inyo, di ba, nagbabadya na siya. Ayun na nga, tuluyan na po siyang nag-negative. And partner S, aba, 16,560. I can relate talaga, 16,560. Now, bayaran muna ang layab. So, babayaran muna yung layab. So, debit the layab, credit cash, 10,8 lang kasi ang kaya ng cash natin sa ngayon. Maliwanag? So, ang napansin, pagdating sa bayaran ng layab, walang sharing kay QRS. Malamang kasi debit layab, credit cash lang siya. Tapos ito na po yung mga balances, cash, 0, non-cash asset, 0, layab may natira pa, 1, 2, Q-loan, 2, 4, QRS, ayun pa rin yung capital balances nila. Now, isettle na natin yung mga may capital deficiency kasi nga sabi natin, bago mamigay sa mga partners, dapat walang partner na nagne-negative. So, unahin natin si partner Q. May loans payable ba ang partnership sa kanya? Yes, kasi ayan Q loan. So, ibig sabihin, they are debtors and creditors of each other. Pwede mo na i-offset. So, ano magiging journal entry nun? You will debit the loans payable. So, debit loans payable to 4. Then, credit Q capital. Maliwanag po. So, bakit kinredit yung Q capital? Para madagdagan sana ang kalalabasan nito, medyo nabawasan yung negative. Tama ba? Medyo nabawasan. Pa konti-konti. Tama ba? Kasi 19,560 yan nung una, pero lumalabas, naging 17,160 na lang. Nabawasan yung negative somehow. Partner R, mamaya natin siya pag-usapan. Then partner S, hi, sarap ng buhay niya, 16,560. Now, eto na po. Dahil nagamit na natin yung loans payable ni partner Q, pero kulang pa rin para mag-settle ng negative niya, punta ka sa pangalawang portion, solvent ba siya? Si partner R, sir, ba't di tayo dumaan sa loans payable niya? Wala naman siyang loans payable eh. Kaya doon na tayo agad sa solvency niya. Hingian na natin ng ambag. So partner Q and R, kayong dalawang may negative, pahingi po ng ambag nyo. So anong journal entry po? Sa pagbigay ng ambag ni partner Q, additional investment, debit cash, credit Q capital, 17,160. Then para kay partner R, debit cash, 600, credit R capital. Maliwanag po. Si partner Q naman, tama, chinek natin kanina, ang solvency niya ay 36,000, so kayang-kaya. Tama ba? So, sapat naman yung kanyang personal assets. Si partner R lalo, ang laki-laki ng personal assets niyang matitira, pero 600 lang ang ambag. So, lumalabas, ang total cash po natin ay nadagdagan ng 17,760. Okay ka pa? Nandiyan ka pa? Okay ka pa naman ha? Checking nga tayo, okay ka pa? Baka nagli-liquidate ka na dyan ha? Okay pa? O, ngayon, sir, question. Question po. Lagi kasi na-encounter ko pagka sir, additional investment, laging cash yung additional investment. Pwede ba dyan non-cash asset? Wala naman nagbabawal sa inyo mag-additional investment ng non-cash assets. Ano nga lang magiging problema pag non-cash assets ang in-additional investment nyo, i-realize nyo ulit. Malamang, mababa na namang halaga yan mabibenta. Ano mangyayari? Loss na naman ulit. Tapos shoulder mo sa mga partners. Tapos magne-negative ulit. Tapos hihingan mo ng ambag ulit. Ano binigay? Non-cash assets ulit. Tapos ano mangyayari? I-realize nyo ulit. Loss na naman ulit. Tapos shoulder sa mga partners. Magne-negative siya ulit. Tapos hingan mo ng ambag ulit. Tapos non-cash assets ulit ang binigay. Tapos ibebenta ulit. Tapos loss na naman siya mabibenta. Tapos shoulder sa mga partners, magne-negative siya ulit. Tapos hinga mo ulit ng, di ba? Hindi po ako nasira doon na parang paulit-ulit. Makikita mo talaga na hindi matatapos yan kung puro non-cash assets ang ibibigay niya. Though we are not removing the possibility na pwede namang non-cash assets ang ibigay. Yun nga lang, ulit-ulit yung mangyayari. So ideally, mas better na cash nga naman para yun na yung value niya. Maliwanag po. Okay? So, ano ng balances after mag-additional investment? Part cash natin, 17,760. Layab, 1,2. Partner S, 16,560. Aba, partner S, ayos Then, bayaran mo muna yung utang, debit layab, credit cash, 1,2. So, anong cash na matitira? Debit cash, 16,560. 16,560 pala. Ba't may debit? And then credit, S capital, 16,560. So, bayaran mo na si S. Ano po ang journal entry pag nagbayad sa partner? Debit the S capital. Okay? Credit cash. Yan ang finale. No, debit the capital, credit cash. So, magkasundo tayo, it appears, parang ang dating dito, the official answer would be partner S receives cash of 16,560. Maliwanag? So, goes to show nga na hindi lahat ng partners may marireceive
In fact, partners Q&R pa nga po ay nag-ambagan pa. Di ba? Now, in terms of this solution, pagdating sa board exam, sir, ganyan ba gagawin ko? Ay, nako, pag ganyan ang ginawa mo, nasa first 3 parts ka pa lang, CPA na yung katabi mo. Di mo pa nasosolve yung problem. So, makinig maigi rito. I hope makatulong tong shortcut natin na ito. Okay? Atin natin lang to. Wala nakakita. Wala nakakarinig. Dalawa lang tayo. De joke lang. So, I hope ito makatulong ha. So, panoorin maigi. Dadahan-dahanin ko. Then, after nito, bibilis na tayo sa mga susunod na problems. Makinig maigi. Ito, wala kang kailangang i-prepare dito na kahit na anong schedule. Anong step number 1? Sundan lang muna ha. Sundan muna para makuha mo na kaagad. Pamaya mo na picturean. Sundan muna. Step number 1, lagay mo yung letters Q, R, S, tsaka total. Mahirap? Hindi. Diba? Lagay mo na rin yung PL ratio para lang naman kumpleto tignan. Kung ayaw mo diwag, okay lang naman. Step number 2, pwede mo bang computein yung tinatawag na total interest ng mga partners? Paano nga ulit yung total interest? Kamukha lang din po yan ng retirement. Capital plus loans payable minus loans receivable, di ba? Sa problem number 10 yan ng ating retirement of a partner. Yun yung kinompute natin sa number 1. So okay lang ba? Irekta ko na si partner Q, may loan siyang 2.4 plus 9.6 na capital. So lumalabas o madalas ang kanyang yung kanyang total interest po ay 2.4 plus 9.6, 12K, tama. And then si partner R, wala naman siyang ganap na loans payable or receivable. So 48,000 siya and partner S 36. O checking, okay pa? That's your step 2 of our shortcut. Ini-step by step ko pero mamaya ikaw na yan para ka na lang automatic na gumagalaw dyan mag-isa. Tapos anong sasabihin mo? Kusa po gumalaw yung kamay ko eh. Now, third step. Pinakamahirap sa lahat, i-total. Third step, i-total mo 12 plus 48 plus 36. Tama ba? Ang mako-compute mo dyan ay 96K. Tama? 96,000. Okay na. That's third step. Etong pangsunod na step, pakinggan mo ha. Sa taas siguro nitong long solution natin ko ilagay. Dahil usapang kaperahan ito, guys. 'Di ba? Usapang kaperahan. Maaring hindi lingid sa kaalaman ng ilan na dahil usapang kaperahan ito, bakit hindi mo atakihin sa pera din? You compute the cash available na tinatawag. Paano po ma-compute ang cash available? Ito na po yung complete formula. Ipapakita ko na rito pero explain ko rin yung concept. Of course, kailangan mo ng cash beginning. May cash beginning ba tayo? Pwede nga T-account to guys eh. T-account o kaya recta calcu, di ba? So may cash beginning, tama, 24,000, tama ba? Nakikita naman yung nasa screen sa taas. Now, ang mindset mo lang, is sa kapirahan namin, magkano ang inflow, magkano ang outflow. Kaya kahit hindi mo memorize yung components, basta nasa isip mo, inflow tsaka outflow. Ano po yung nag-iisang inflow natin sa problem na to na medyo kalungkutan yung inflow na yun. Pero at least kahit papano, may nabenta naman tayo. Tama ba we call that the proceeds from sale? Sadly, yung 1-2 lang. Tama ba? Yun lang yung nabenta natin eh, no? And then, ano yung mga cash outflow? Yan lang po yung inflow natin, proceeds from sale, wala nang iba. Now, ano naman po ang mga outflows? Ito yung medyo marami-rami. Una, syempre yung priority natin, the payment of your layab. Bayad ba lahat ng layab? Yes. Magkano yung layab? Tama ba? Minus 12,000. Bayad lahat. Tama? Bayad lahat. Now, listen carefully po ha. In the event, okay? In the event po na yung problem na sinosolve po ninyo ay installment liquidation. Ito kasi lamsam eh. Installment liquidation. At kung sakasakali po na for example, kalahati lang ng layab na 12 ang binayaran, so may maiiwan pang kalahati. Yung kalahati na yon kahit hindi pa po bayad, ibukod mo na. Bakit? Mapangsangyup mo kasi mahirap na. Maliwanag. So kung may remaining unpaid layab, ibukod mo na rin. Hindi mo pa man literal na nilalabas yung pera doon, ibukod mo na, baka magalaw mo eh. But of course, for this problem, zero to. Wala naman tayong unpaid layab na eh. Pag installment, possible, baka may hindi pa bayad na layab, maliwanag po. Okay pa? Okay pa ha? Now, paano naman po yung mga gastusin pa natin? We have the actual liquidation expense. Meron? Tama ba? That's 14,400. Laki, di ba? Maliwanag. Now, kung yung pong problem na sinosolve mo, kunyari ay installment liquidation, maaring in the future may magastos ka ulit na liquidation expense. So yung liquidation expense in the future na maaari mong magastos, we will call that the cash withheld for future expense. Hindi pa man po actual na binabayaran mo at this point, ibukod mo na. Bakit? Baka mapangsamgyup mo eh. Of course, for this problem, wala. Zero. At ang mako-compute mo dyan, yan yung tinatawag nating cash available. Okay pa? Nakuha ba yon? Yung components? Hindi mo nga halos kailangan memorize yan eh. 'Di ba? Parang alam mo lang inflow minus outflow. Yung sa usapang outflow, hindi pa man actual na nilalabas mo yung pera, ibukod mo na. Ibawas mo na. Just for a reason na baka kasi maipamigay mo eh, mahirap na. 'Di ba? Hindi mo na mababawi sa partners yan eh. Pag binawi mo sa kanila yan, sasabihin nila, I'm insolvent, di mo na mahingi yan sa akin. So, magkano po yung cash available? Patingin nga ako para let's see kung nagkasundo-sundo tayo ng figures. Magkano yung lumabas sa'yo dyan? Ayun.
Malungkot kayo ha, magkano? Negative 1,2, tama ba? O, tama, negative 1,2. So, lagay ko dito ang negative 1,2. Ayan na, 24 plus 1,2 minus 12 minus 0. Kung sinama mo pa yung minus 0, okay lang. Pero kahit hindi naman na, no? Minus 14,4. Then kung sinama mo ulit yung minus 0, okay lang. So, negative 1,2. That's our step number, hindi ko na alam kung anong step. Next step, yung 1,2 na yan, baba mo rito. Kita mo ha, kung saan ko binaba ha. Diyos ko, may arrow yan ha. Kitang-kita po, okay? Next, ano yung gitna ni 96K and negative 1,2? Na nung binawasan mo yung 96 ng amount na yon, nag-result ng negative 1,2. Is that 94,800? Of course not. Tama? Hindi siya 94,800. Ano? Tama ba? 97,200. Yan, 97,200 po yung gitna. O ha, nasusundan. So, ang next step mo dyan, yung 97,200, pamigay mo sa mga partners based on their respective PL ratio. Kaya maganda rin kung ilagay mo na yung PL ratio ni QRS sa taas, may guide ka agad. O ano, 30% ng 97,200, agree ba? That's 29,160. Sir, ano po yung component ng 97,200 kasama na yung goodwill and prepaid expense? Alam ng PowerPoint na itatanong nyo yan. Kaya mamaya pupuntahan natin yan na. Now, pamigay nyo muna to. 29,160 ang 30%. Ano ang 50%? 48,600. And partner S 20%, 19,440. That's actually your next step. Into ako saglit just to make sure na pareho tayo ng amounts na nakikita. Dinadahan-dahan ko sa part na to pero after nito bibilis na tayo. Ha? Now, compute the differences. Yun ang next step. So partner Q, medyo negative, no? Negative 17,160. Medyo familiar yung number. Medyo familiar. Partner R, 48 minus 48,6. Negative 600. Familiar. Partner S, 36 minus 19,440. 16,560. Aba, lalo yan. Familiar na familiar. Maliwanag. Now, next step. Make it sure guys na walang nag-negative. Kung sakali po na may mag-negative, kunyari si partner Q, nag-negative. So, dagdagan mo siya ng 17,160. And ang tanong mo, solvent ba siya? Okay? Kung solvent, hingian mo ng ambag, so dito mo ilalagay yung 17,160 sa total. Maliwanag? Now sir, paano kung insolvent? Kung insolvent po, wala kang ilalagay sa total. Yang 17,160, pa-shoulder mo kay RNS. Maliwanag ba? Maliwanag. Maliwanag po ha. Maliwanag? So kapag yan ay insolvent, si partner Q, hindi mo dadagdagan yung total, pa-shoulder mo kay RNS. Now dahil solvent naman, okay na yan. Partner R, solvent din. So dagdagan mo ng 600 and dagdagan mo rin ng 600 dito. So ano marireceive ni partner Q? 0. Nag-ambag pa nga eh. Partner R, 0. Nag-ambag pa nga eh. Partner S, 16,560. Tapos, i-check mo yung total. Dapat yung negative 1,2 plus 17,160 plus 600, 16,560 rin. O, di ba? Tapos, binagalang ko lang yun. Eh kung ikaw yun, kahit wala pang 2 minutes, wala pang 1 minute, tapos yan. Ha? Nasundan ba? Wala pong sablay ang formula na yan, kahit ano po ibigay nila, walang problema. Maliwanag. Kaya dinahandahan ko kasi after nung bibilis ka na, wala po yung panis, manalig kayo. Now, siguro ano lang, siguro ang twist lang, sir, paano pag halimbawa po, dun sa cash available na formula, pinapahanap po sa akin ng problem, proceeds from sale. Kayang i-squeeze, tama? Akyat ka lang. Mag-meet kayo sa gitna, di ba? Maning-manisin nyo yung mga ganun eh. Halimbawa, magkano cash beginning, akyat ka lang, di ba? Basta given yung cash available, akyat ka. Nakuha po. So, yun lang. Yun na yung shortcut na yun. Wala na. Uwian na after nito. Nakuha. Okay? Sir, paano po paghahatian ng remaining partners yung pag-absorb ng insolvent? Now, pag ganito po, yung usapan na may mag-absorb, always remember guys na ang mind mo dapat is, lahat ba ng partners involved sa hatian? Kasi kung oo, lahat sila involved, then you follow their normal PL ratio, 30-50-20. Pero kamukha nito, kunyari si partner Q, insolvent, shoulder ni RNS, syempre lagi tandaan po, residual PL lang. Meaning, the ratio of partner RNS na 50:20 ratio. Maliwanag po. Hindi pwedeng times 50 times 20. Kasi si partner Q nga yung pinagsasaluhan eh. Siya yung tinutulungan. So dapat hindi siya involved. Okay? Now, eto na po. To address the question kanina. Pag-usapan natin. Sir, yung 97 to ba sir? Random number lang ba yan? Hindi po. May breakdown po yan. Hindi lang po kayo. Pati to may breakdown din. Ano po ang breakdown ng 97? Ano daw? Ano po ang breakdown ng 97-200? Makinig maigi. Ito na ha. Kasi good thing na natanong, pero na-anticipate yan ng PowerPoint na to. Nape-predict niya yung mga itatanong mo eh. So ano po yung mga laman ng 97 to? Tatlong bagay lang po. Tatlo lang to, tatandaan mo ha. Ano po, members nga ng BINI na memorize mo kahit 7 o 8 eh. Ito tatatlo lang. Number 1, loss on realization of assets. Ano yung mga loss natin? Ito na. Siyempre, yung unang loss natin on realization, tama ba yung first one, yung 72K na sale na walang bumili, no? Yung goodwill and prepaid expense, tama? Ano pa yung isa nating loss? Yung 10A. Kasi 1-2 lang natin nabenta yung 12K.
Pangalawang component po, liquidation expenses kung meron. Meron bang liquidation expenses? Yes, 14.4. Now, panghuling component, future expenses or cash withheld for future expense. May future ka ba? I mean yung problem, may binanggit bang future? Of course, kayo may future. Ito, wala namang binanggit. So, make it zero. O, checking. Pack, 97,200. Doon galing. Yung 97 to shortcut natin, yung mahabang formula sa kanan. Tawag ko dyan, the compressed schedule of safe payment. That's a forbidden jutsu. Kung sorry, Naruto reference. Bakit? Sobrang dali. Inalisan ka ng karapatan mag-isip. Di ka na nag-iisip sa part na yan eh. Compute ka na lang ng compute. But of course, kaya nga diniscuss ko muna yung concepts para pwede mong enjoy ng forbidden jutsu na to. Maliwanag po? O yan na. That's it for problem number 12. Pwede mo nang picturean. Wala nang lusot yan. So, saan po galing yung 10.8? Kasi nabenta lang natin ng 1.2 yung 12K. Kaya nga yun muna yung dinaanan ko kanina para ma-establish sa'yo na lugi tayo doon by 10.8. We were able to sell the other non-cash assets at 1.2. When in fact, ang book value pa niya 12. So, lugi na naman tayo ng 10.8. So, pag tinotal mo nga naman, tama, 97.2. Dapat pagsasamahin ko nga yung 72 tsaka 10.8 eh. Pero pinaghiwalay ko na lang para kita ninyo kung ano yung mga amounts na yon. So, yung gitna po na yon, hindi po guni-guni nyo lang yung 97.2 na yan ha. So yan po ay talagang loss on, ang tawag natin dyan sa 97.2 is the liquidation loss. At yung liquidation loss na yan may tatlong breakdown. Loss on realization, liquidation expense, tsaka future expense. Maliwanag po? Maliwanag? O yan na, picturean mo na ha, then pa-heart react po kung okay na. And with that, ganun na lang natin atakihin lahat ng problems na may encounter natin. Wala nang problema. Okay? Siguro ang advice ko lang, lagi nyo tandaan, bawat shortcut medyo may panganib. Ang ma-advise ko lang, dapat tama yung total interest nyo na first line. Tama? Kasi kung tama yung first line mo, sorry, kung tama man yung cash available mo, pero yung total interest na first line mali, so magiging mali yung gitna na iso-shoulder ng mga partner, so mali na rin yon. Mali na rin lahat ng ginagawa mo ron. So medyo risky, so dahan-dahan lang. Maliwanag? O kung tama man ang total interest mo, mali ka naman sa cash available, sasabit din yung gitna, sabog lahat. Maliwanag? So di baling mabagal, basta tama. So ano po yung future expense sa lump sum? That's what I mentioned earlier na dahil lump sum ito, wala kang future expenses kasi tapos na ngayon. So kinumpleto ko lang po yung component ng formula para lang makita mo ano yung complete niya. Maliwanag po. So parang ito na yung reference mo. But of course, dahil lump sum to, walang remaining unpaid liab, wala ring cash withheld for future expense. Maliwanag po. Okay na tayo? Okay na eh. Solve pa tayo ng konting problems, then mag-short break tayo. Can we now go with problem number 13? Problem 13. On December 31, 2009, the accounting records of M&O partnership included the following ledger balances. So M drawing, O drawing na may debit balances of course. Yung N loan, is that loans payable or loans receivable? Agree ka ba dahil ayon sa table, yan daw ay credit balance. Syempre, dahil credit balance, that's loans payable. Tama ba? Tama, loans payable. Okay? And then M&O capital. So total assets daw ng partnership, 292,062. Tapos may cash daw na 32,812.5. Now, alam mo ako medyo curious ako palagi eh. So kung yung 299,062.50 yan ang total assets mo at sa loob nun ay 32,812.50 na cash, pwede mo bang i-verify kung tama bang ang non-cash asset mo rito ay lumalabas 266,250 yung book value, no? Paano ko na-compute? Eh di 299,062.5 minus 32,812. Wala lang, trip ko lang. No? Minsan ganun ako eh. Baka lang magamit natin, pero wala lang, na-curious lang ako. Then total layab, 93,750. Partnership was liquidated at sino raw ang partner naka-receive ng 52,031.25? Partner O. PL ratio nila 5:3:2. O dating gawin, latag mo. M, N, O. Total, di ba? 5:3:2. Ito nga lang guys, yung problem 13, medyo maarte lang siya. Kasi bago ka makarating sa total interest na first line, ito total mo muna yung bawat involved na component. So for example, the capital. Yan. Lalatag mo lang muna yung mga capitals nila. Ikaw na lang mag-total ha. Kayang-kaya mo na to. Then drawing. Sinong may drawing? Si M tsaka si O. Nakukuha? And then loan, si partner N lang to arrive at our first line. So parang lumalabas dito sa problem 13, medyo maarte lang. Bago natin ma-arrive yung first line, medyo nagbiyahe pa tayo ng konti. So yan yung first line natin, the total interest. Nakuha po. Kung medyo magamay mo na to eventually, kahit hindi mo na ilista yung components na yan, kahit idiretso calculate mo, halimbawa, partner M, 76875 capital, drawing 15, kaya mo na siyang idiretso minus na para mapalabas mo na agad yung first line, tipid sa space, di ba, ng solution din. Okay pa? Nasusundan pa yung nangyayari? And then gawa ka ng guhit, di ba? Kasi dyan natin nilalagay yung sharing nila sa loss, tama ba? Tapos sa ilalim nun yung cash available, tama? Tama ba? Now, wala kang cash available na nabanggit. Medyo classic yung problem. Bakit? Anong binigay? Yung na-receive ni partner O. Ayon sa problem, 52,031.25 daw ang na-receive ni partner O. So, yung nagbi-blink na yan, dito ko nilagay sa baba.
Tapos kung maalala mo yung shortcut natin kanina, 'di ba? May certain na gitna diyan, 'di ba? Na share niya sa liquidation loss. Tama ba ako? Tama, 'di ba? Na pina-shoulder sa bawat isa sa kanila. So you just have to solve it backward. So itong mga susunod na problems, medyo pa-solve pabalik na yung mga pinagagawa sa atin. Pero as long as na-capture mo yung concept ng shortcut kanina, at least mapapalabas mo pa rin to. So ano kaya yung gitna na nung binawasan yung 61,875 na total interest ni partner O, naging cash na na-receive niya 52,031.25. Agree ba? That's negative 9,843.75. Tama? Tapos 'di ba yung 9,843.75 kung maaalala mo yung solution natin kanina, so nagre-reverse lang tayo ngayon na umaakyat tayo naglalakad tayo pabaliktad, paatras. Tama ba yung 9,843.75 share niya lang? Can you compute the total loss on liquidation? So kuha mo ha kung paano natin diniskarte yan 'to. 'Pag given yung na-receive ng partner, lagay mo sa column niya, you will have the gitna. Okay? So anong total nito? Eh di 9,843.75 divided by 20%, the total liquidation loss is 49,218.75. Now of course guys, you have to also give the share of partners M and N. But of course for the benefit of time, paubaya ko na sa iyo 'yon. Malaki ka na, kayang-kaya mo 'yon kasi pamimigay nyo lang, and then of course positive yung receive ni partners M and N. Ang pag-usapan natin, ano po yung breakdown ng 49,218.75? Tama ba? Future expenses, yung una doon. May future expenses ba na nabanggit? May future ba? Wala. So zero yon. May liquidation expenses bang nabanggit? Wala. Zero din yon. So anong point ko? Tatlo lang naman ang components nito. Kung lumalabas, puro zero ang liquidation expense and future expenses, ano yung loss on realization mo? Eh di malamang lahat to. 49,218.75 at yan po ang tinatanong ng number 1, that's Charlie. Nasundan. Nasundan ba paano natin na-arrive yung loss on realization? Sinolve natin sa paraan na kung paano yung ginawa natin kanina, nagbiyahe tayo pa atras lang. Maliwanag. Now, paano naman po yung number 2, sir? Magkano raw po ang proceeds from sale of non-cash assets? Now, for that one, for the proceeds from sale of non-cash assets, pwedeng-pwede nyo pong gamitin yung cash available formula natin kanina, tapos squeeze ka lang paakyat until marating mo yung proceeds from sale. Pero alam mo ba, kung yan lang naman ang tanong, proceeds from sale, may mas mabilis pa na paraan sa pag-compute ng proceeds from sale na hindi mo nagagamitin yung cash available nating marami. Kasi sayang sa time yun, isa-isahin mo pa. Ano yun, sir? Lista natin magkano yung proceeds from sale. Let's compare it with the book value of non-cash asset, then gain or loss. Magkano nga loss natin? Lugi tayo ng 49,218.75. Diba? Magkano book value? Diba? Magkano book value? Yun po yung reason bakit kanina pa lang na-preempt na nung PowerPoint natin, nakakailanganin pala talaga natin yung non-cash assets na 266, 250 sa taas. So medyo mag-isip kang konti. Magkano mo kaya nabenta yung book value ng non-cash asset na 266, 250 na after mong mabenta for that amount, nalungkot ka by 49,218.75. Agree, mababa? Mababa. Tama, no? Magkano natin nabenta? That's your answer for number 2, 217,031.25, Charlie. Nasundan po. Now sir, paano pagbaliktad? Book value pinahanap sa akin, basta given yung proceeds, tsaka gain or loss. 'Di ba? Kayang-kaya nyo yan, 'di ba? PIA workback nga raw ang tawag dyan. So kayang-kaya nyo makompute. Ito ay offer lamang ha, pero pwede pa rin yung cash available formula. I-squeeze mo yung proceeds from sale. Maliwanag po. And again kung medyo alam mo na yung shortcut natin na to, good for you. No? I don't take any credits naman for this, pero good for you kung alam mo na ang formula shortcut na to. Pero kung hindi pa, good for you pa rin, 'di ba? Kahit papaano, bibilis ang oras mo rito, 'di ba? Now, nasundan na, number 2 is Charlie. If may loans to partners po bali kasama po sa total assets? Magandang tanong 'yan. Sir, paano po kung may loans receivable? Magandang tanong 'yan, Sir, paano kung may loans receivable po? Okay? Kasama ba 'yan sa book value ng non-cash assets? Of course not. Why? Hindi mo ibebenta yung loans receivable na 'yon. Why? In-expect mo makolekta 'yon sa partner, ha? Maliwanag? In fact, yung loans receivable, ibabawas mo 'yan to arrive at the total interest of that partner. So in the event na yung non-cash assets, good question, may laman po siyang loans receivable to that partner, wag mong idamay sa bentahan 'yon, ha? Hindi mo bebenta 'yon, hintayin mong makolekta 'yon sa partner. In fact, again, sa first line na total interest, kasama siya sa component as minus loans receivable. Kaya nga yung pag-compute ng interest ng partner, similar po yan sa retirement of a partner. Maliwanag po? Okay pa tayo? On number 3, cash balance after payment of LIAB. Nako, wala na. Basic na sa'yo to. Do we have cash beginning? Yes, sir. Magkano? 32,812.50. Do we have inflows? Yes, sir. 217,031.25. Our answer for item 2 kanina. And ang nilabas lang naman nating pera, nag-iisa lang po. Wala naman kasi tayong liquidation expenses. The LIAB na 93,750. Therefore, cash ending or actually the cash available for distribution would be 156,093.75 and that's item number 3, Alpha. So I hope okay na tayo dun ha. Pwede mo nang picturean.
So sana nasundan saan nanggaling ang mga pinaggagawa natin dito, and I hope medyo nagbigay linaw kahit papaano. Kaya nga sinasabi ko sa inyo nung partnership operation pa lang, mas madali ang liquidation kung titignan nyo kasi may shortcut ka. Sa partnership operation, gaya ng sinabi ko sa inyo, kahit isang partner lang ang tinatanong doon na share in profit, kinakailangan mo rin computein yung iba kahit hindi sila tinatanong para malaman mo yung total shares ng bawat isa, di ba? Ito, walang problema. Tingnan mo nga si partner M at N, hindi natin kinompute, no? Nag-focus lang tayo kay partner O pero na-compute lahat. So okay na. That's problem 13. Pwede mo nang picturean. Siguro magsagot pa tayo konti ng mga problems bago tayo mag-break. Kasi ganito na lang naman to. No? Pagpag mo na lang to na isosolve. Okay na po? So, sana na-picturean na. Can we now go with problem 14? So, problem 14 naman tayo. Kaya akala mo mukhang marami yung mga problems ng partnership liquidation natin. May mga ina-address lang yan related to our shortcut. O, kamukha nito, problem 14. Cash, non-cash asset, layab, ABC capital. Diyos ko, walang loans payable, walang loans receivable sa partners. Walang problema, napakadali para sa nito. A, B, and C, PL ratio, ganun pa rin. 3:2:5. Ito guys, nakakatawa. Yung second sentence. Liquidation expenses are expected to be 6K. So lumalabas, dahil sa salitang expected, para siyang future expense. Tapos ito pa yung nakakatawa sa third sentence. After that liquidation expense of 6K had been paid. So ano ba talaga? Kuya, 'di ba? Expected ba to o future expense or actual liquidation expense, 'di ba? Okay lang ba magkasundo na lang tayo? Mas lamang yung salitang it had already been paid. Tama ba? So let's put it sa liquidation expense na actual. Anyway naman, 'di ba? Whether actual or future, nandun pa rin yung 6K. Tama? Sa breakdown na tatlo, pareho pa rin nandun either way. Tapos anong kwento? Si partner C daw po ay nag-deposit ng 4,000. For what amount were the non-cash assets sold? Yung shortcut pa rin na makakatulong sa'yo dito, A, B, C, total. Partner A capital, 40. Partner B, 45. Partner C, 65. Total. Ayaw ko mag-total. Now, anong sabi dito? Si partner C daw may deposit na 4K. Kanina sa problem 13, binanggit yung na-receive ni partner O doon, the 52031. Tama? Ngayon, binanggit din po yung sa isang partner. Yun nga lang, ano sabi? Deposit, 4K. Ano po ang mangyayari pag deposit? Ganito ang gagawin. Pag ang binanggit ng problem sa'yo ay deposit daw yung na-receive ng partner at shortcut natin ang gamit mo, ang gawin mo ganito. Itapat mo sa column ni partner C yung negative 4. And then akyat ka. Tapos, ang laban. 'Di ba? Ano kaya to? 61? Hindi. Malamang. 'Di ba? Ano kaya yung binawas kay partner C na nung binawas sa 65 nag-negative 4 siya. Tapos ang gitna ay 69. Tapos yung 69, i-gross up mo. Ano kaya yung total liquidation loss? Eh di 69,000 divided by 0.5 which is magkano? 138. Nasusundan pa naman. Hindi ka pa ba nagli-liquidate dyan? Okay pa naman. Nasusundan pa. Tapos ano nga ang breakdown ng 138 na to? We have the future expenses na pwede mong dito ilagay yung 6K. Pero pag nilagay mo rito, wala na siya dapat dun sa kasunod. The actual liquidation expense. Kung nilagay mo naman sa liquidation expense, yung 6K, dapat wala na sa future. Nagigets ba ninyo? Kaya sabi ko, either way, lagay mo man sa future cash withheld na line item or actual liquidation expense, it won't matter. 'Di ba? Pareho pa rin naman nandun. Whether liquidation expense or future expense, nakukuha. So, ilan yung loss on realization natin? Agree ba 132? Tama, no? Kasi 138, 6K daw liquidation expense doon, so the loss on realization, 132. Anong tanong? Proceeds from sale. Eh di ilatag mo. Proceeds from sale, book value of non-cash asset, tapos gain or loss. Magkanong loss natin? 132. Magkano book value? 217. Okay, at ka ulit. Malamang, mababa mo na benta yan. Nalungkot ka eh. Magkano? Magkano? Tama ba? Problem 14, alpha. 85,000. Tapos, problem 14. Pwede mo nang picture. Di ba? Yung ginagawa nating shortcut na to guys, it was all derived from the schedule of C payments na medyo maraming line items. What we did, we compress all those potential losses into one item, liquidation loss na 138K. Kuha. Kasi yung schedule of C payment and the statement of liquidation, ang daming line items. So what we did, we compressed them as one. Sir, paano po kung yung expected liquidation 7K tas ang actual 6K? Hindi. For that reason, guys, for that item, tanong niya kasi, sir, paano pag 7K daw yung future expense, 6K ang actual, tapos ibig sabihin ba nun yung 1K lang yung future? Hindi po. You look at them separately. Dito kasi magulo lang yung problem. Pero by default, you look at them separately. 6K ang actual, 7 ang future. Maliwanag po. Hindi po siya parang increase or decrease lang or difference ha. Maliwanag. Maliwanag po. Okay? So okay na tayo. Napicture na problem 14. Umisa pa tayo. Sayang naman eh. Umisa pa tayo. Okay? Can we now go with problem 15? Silverio, Domingo, Reyes, and Pasco.
Our partner sharing earnings in the ratio 3/21 yan, 4/21, 6/21, and 8/21. The balances of their capital accounts are as follows. Okay? 500, 12,500, 12,500, 4,500. Lilista mo lang yan. Wala na, tapos na naman yung problem sa'yo. Tinapos mo na naman. Partners decided to liquidate. Nabenta daw nila ng 11,600 yung non-cash assets. Okay. And then after paying the layab na 1,500, ang swerte nyo naman, ang liit lang ng layab nyo. They still have 11,100 to divide. Kaya ko to, excuse me. Then assume daw any debit balance is uncollectible. O latag, Silverio, Domingo Reyes Pasco. Total. So SDRP, 3/21, 4/21, 6/21, 8/21. So latag, the total interest please. 500, 12,500, 12,500, 4,500, total 30. Okay pa? Inunahan ko na, nilatag ko na. Maglalatag ka lang eh. Okay na? Now, sir, kailangan ko pa ba mag-compute ng cash available? Alam mo ang kagandahan ng problem 15, hindi na. Bakit? Ano sabi daw after daw ng pagbayad ng lahat, magkano pa raw ang kaya nilang i-divide among the partners? 11,100. O pagka ganyan, wag ka na magpanic na kailangan mo pa mag-compute ng cash available. Check mo sa problem, baka binanggit na pala sa atin ng patago. Kamukha niyan, problem 15, 11,100 daw ang nakolek. Nakolek, ang natira after ng lahat ng nangyari. So anong gitna mo? 18,900. Oh, 'di ba? Tapos pamigay mo. Wala na, tapos na, finish na. Sinuntok mo na ng tuluyan ng partnership liquidation, ubos. 'Di ba? 18,900 times 3/21, pabawas na 27 kay partner Silverio. Domingo, 18,900 times 4/21, 36. Okay? And then 6/21 ng 18,900, pabawas na 54. And 8/21, pabawas na 72. So partner Silverio, Diyos ko po, negative agad, buena mano. Excuse me, negative 22. Domingo, positive 89. Reyes, positive 71. And Pasco, negative 27. So as you see, pagka ininet mo yung pag ninet mo yung third line na yan, 11,100 yan. Yung negative 22 plus 89 plus 71 minus 27, 11,100 yan, promise. Now, sabi daw mga insolvent. So, paso-shoulder natin. Unahin natin si Silverio, dagdagan mo siya ng 22. Now, medyo gusto kong laruin ang mga utak ninyo. Sino po ang mag-shoulder ng 22? Siyempre, ibabawas natin sa mga partners na yon. Sa opinion mo, sino ang dapat mag-shoulder ng 22? Sige nga, sinong mag-shoulder niyan? DRP. O, good question. Good answer pala. DNR. O, iba-iba sila ha. Merong sabi si partners DNR lang daw. May mga nagsabi rin namang si partners DRP. Now, let's address the first answer na ang sabi ang mag-shoulder daw ng 22 ay si partners DRP. Alam nyo guys, by procedure guys, okay lang namang gawin yon. By procedure ha, okay lang gawin yon na magre-receive ng absorption si partners DRNP. However, in terms of efficiency naman, 'di ba si partner P ay negative din naman. So, for a way na bibigyan mo siya ng absorption ng negative ni partner S, hindi ba't parang nadagdagan mo lang din yung negative niya? Na which is eventually will be shouldered pa rin naman by whom? By DNR din naman. So, yun nga sabi ko, by procedure, okay pa rin yun. Pareho pa rin lalabas kahit bigyan mo si DRNP. Pero kung nagmamadali ka at efficiency ang usapan, why not just allocate the 2 between DNR only? Why? Kasi si partner P, personally, negative din naman siya. Di later on, kanino rin ang punta niyan? Kay partner DNR din. But again, pareho lang din ang lalabas kahit bigyan mo si partners P, partner DRP. So, ngayon, ang maghahati lang si DNR, based on the residual PL 4:6. Bakit 4:6? 4/6. For si partner B, partner R, 6. Maliwanag. May nagsagot dito ang magso-shoulder daw solvent partners. Just to clear lang that it's not about sinong solvent or not. Ang titignan mo kung sino muna mag-absorb ay kung sino pa yung may positive balance so far. Then let's cross the bridge when we get there. Pag siya naman ang nag-negative, kung kaya niya ba mag-ambag din. Maliwanag po. I hope ma-settle lang yun ha. Na hindi pa muna titignan kung solvent or not yung other partners with respect to absorption ng negative ng ibang partner. Pinagtutulungan muna nila. So, kumbaga, bago tayo humingi ng tulong sa labas, tayo muna, settle muna natin ang mga sarili natin, baka kaya natin pagtulungan. Maliwanag? So, ano ang 4/10 or 40%? Negative 880. 6/10, negative 1,320. Sir, saan po galing yung 27? That's the PL ratio nila multiplied by 18,900. So, ganun ginagawa natin since then. 18,900 times 3/21. That's negative 27. 4/21, 36. Kaya po nilagay ko na yung PL ratio sa taas para may guide ka. Okay? So yan paingatan So ano nga po tawag dun sa 18,900? We call that the liquidation loss. The liquidation loss. Kaya pala, Sir, 3/32 po kasi si S. Ayan yung isa sa mga bagay na titignan mo rin pag board exam.
Honestly, typo yung 32 na yan. Iniwan na lang na ganyan para medyo mag-isip kang konti. Ano ba ang mas tama? Over 32 o over 21? Tignan mo ha, 4 over 21, 6 over 21, 8 over 21, naligaw yung over 32. Posible yan sa board exam. I think yung mga nag-take na can vouch for that. So pag tinotal mo yung 3, 4, 6, and 8, lumalabas 21 naman. Alam mo palagay ko, ang theory ako dyan, nung tinype yan, di ba sa keyboard magkakatabi ang 1, 2, 3? So siguro ang na-type dyan, imbis na 2, 1, ang napindot, 3, 2. So kaya naging 32. But again, I hope medyo okay lang yun ha. Okay, pero yun nga. Okay? Paano po ulit na ko yung 4:6? Galing po sa PL ratio nila na 4 tsaka 6. Residual PL. So yun lang ang gagamitin mong basis. Hindi po pwedeng 4 over 21 tsaka 6 over 21. Yaman lang din po na silang dalawa lang ang involved na partners. Hindi naman silang lahat. Maliwanag po. Nag-liquidate na po yung nag-type. Correct. Okay. I hope over 21 clear tayo ha. You may correct your handout for that. We stick it muna na over 32 para medyo matwist ka lang ng konti. Minsan kasi sa board exam yan din kalaban eh. Okay naman yung concept mo. Pero pag nabasa mo yung problem, may typo, mawawalan ka ng momentum. So medyo ano ka na lang, ginising ka lang konti. Over 21 yan dapat. So yung 880 is 40% or 4 over 10 and 6 over 10 is 1320. Now ito na, si Pasko naman po ang bigyan natin ng 27 at ipa-shoulder natin kay Domingo and Reyes. Pa-shoulder natin na hindi po ba yan bonus sa board exam? Well, if that error will hinder you to compute the correct answer, it might be considered a bonus. Okay? Pero tinitignan pa yan o kamukha nito, itong kunyari, itong problem na to, this may not be considered as a bonus for a reason na madedetermine mo naman based on the numerators that the real denominator is 21, not 32. Diba? 3 plus 4 plus 6 plus 8. So medyo, yes, typo error siya in a sense, pero kung titignan, makakagawa ka pa rin ng paraan to answer. Pero of course, kung halimbawa, Silverio, Domingo Reyes, Pasko, tapos ang tanong, what's the capital of partner Papa? Ha, sino si Papa, di ba? Yun, matic error talaga na malala yun, di ba? Silverio, Domingo Reyes, Pasko, tapos ang tanong, capital balance of Papa, ha? Sino si Papa? Di ba? Though alam mo, ang tip ko sa inyo guys, pag mga ganun na error, matik naman yun, mabobonus yun. Ang tip ko sa inyo, worst case scenario doon, dahil Papa is letter P, baka si Pasko tinutukoy niya. Diba? So medyo ganunin mo rin pagka medyo wala ka nang makapitan. Diba? Anyway, pamigay na natin yung 27. Sino ang magso-shoulder ng 27, please? Sa palagay nyo naman ngayon. Sino magso-shoulder ng 27? Partners DNR lang ba o pati si S kasali? So yung iba DNR, may nag-message SDNR daw. Alam mo, ang dapat na shoulder na lang yan, si DNR na lang po. Bakit sir? Kasi pag binigyan mo rin si partner S, di magne-negative siya uli. Tapos yung negative niya, i-absorb uli ni DNR. Tapos yung magne-negative, iso-shoulder uli. Tapos di ka na natapos. Maliwanag po. So para hindi na paulit-ulit yung cycle, wag mo na siyang bigyan kasi magne-negative na naman yan. Ha? Okay, so si partner DNR lang din, 4:6 ratio pa rin. Maliwanag po. Okay? Yun na, ina-address natin yung mga ganyang bagay based on our shortcut. Silverio, walang marireceive. Domingo, wala. Meron, 6,940. Reyes, 4,160. Pasko, wala. So, total 11,1. Ano ba tanong ng number 1? Yun lang. Sa dami ng ginawa natin, hindi pala makakatulong para sa number 1. Di ba? Kasi, di ba, to compute the book value, alam mo, di ba, na dito pa lang sa gitna, kayang-kaya na. Di ba, magkano ang ating liquidation expense at future expense? Yung future expense, wala naman. Walang binanggit eh. Liquidation expense, wala ring binanggit. So, lumalabas, lahat ng 89, loss on realization. Tapos, anong pinapatanong sa atin? The book value. Ang gain or loss mo, negative 18.9 kasi loss. Tapos, ang proceeds from sale mo, nasaan? Ayun no, the partners decided to liquidate and they accordingly convert the non-cash assets into 11,600 of cash. So, ibig sabihin, your proceeds from sale is 11,600. Magtagpo sa gitna, please. Diba? Ano kaya yung book value ng non-cash asset na nung nabenta ko lang ng 11,600, nalugi ako 89. Diba? Naku ha? Magkano yan? That's your answer for number 1, 30,500 Charlie. Nasundan po. So, di ba, walang panis pala siya kahit anong pahanap sa'yo as long as isa lang nawawala malamang, no? Kasi kung tinatanong ka ng book value ng non-cash asset, pero gain or loss lang ang given, proceeds from sale wala rin, ay saan tayo kukuha niyan, di ba? So, dapat dalawang given at least para yung isa lang nawawala, kayang malaro. Number 2, can you answer number 2 for me? Ano ang sagot sa number 2? The share of Silverio in the loss upon conversion of non-cash assets into cash. Sige nga, checking anong sagot ninyo rito. Ayan, marami agad responses. Correct, very good. Charlie 27, 'di ba? Nakikita mo na ayan, no? Ito, yun, no? Charlie 27, 'di ba? Yan 'yon. Tama? Yeah, number 2 is Charlie. However, guys, listen carefully.
Makinig maigi sa sasabihin ko na 'to. Yang 18.9 na 'yan, ano nga lang muna ang tawag natin diyan? Ang tawag natin diyan ay total liquidation loss, na kung saan naka-umbrella sa kanya or siya ang umbrella o tatay nung tatlo. So anong advice ko? Nagkataon lang po kasi na loss on realization lahat yung 18.9 kaya madali mong tinitigan lang yung 27. Pero in the event yan na yung 18.9 na yan, may iba pang components other than the loss on realization, meaning may liquidation expense, may future expense. Pag tinanong ka lang ng loss on conversion, dun ka lang ko-compute sa loss on realization, hindi sa buong 18.9. Maliwanag. Kung share in liquidation expense, doon ka magmo-multiply. Bakit ko sinabi to? Baka kasi nasanay ka bigla. Nagkataon lang ho kasi na loss on realization lahat yung 18.9. Kaya napitas mo agad yung 27 na sagot. Pero kung yan po ay may components pang iba, ay doon ka lang sa loss on realization titingin. Maliwanag po. Okay? 'Di ba? Kasi liquidation loss pa lang ang tawag sa kanya. Okay na? Okay na ha? O now, number 3. Ano daw ang capital balance ni Domingo? Diyos ko, gawa ka lang ng T account. Ano ang beginning capital ni Domingo? Yan, nasa taas naman yan eh, 12.5. Now, ano po yung mga makakapagpahila sa capital ng isang partner pag usapang liquidation? Tama ba yung una yung share in liquidation loss na 3.6? Si Domingo, 3.6 ang share niya. Tama? Nakita mo rin yan sa liquidation statement kanina, di ba? Nababawasan yung capital nila doon sa share in losses. Maliwanag. Ano pa? Ito yung isang bagay na madalas na-overlook ng mga nagte-take ng board exam na nakakabawas din ng capital. Kaya na-overlook kasi hindi masyadong pansin na siya po ay nakakabawas din. Ano? 'Di ba yung payment to that partner? Debit capital 6,940, credit cash 6,940. Nakukuha po. So yan po ay nakakabawas din ng capital ng isang partner ha, yung share in yung cash payment. Maliwanag? Huwag kalimutan yan ha. Cash payment also affects your capital. Maliwanag? O anong balance ending? Anong ending balance? Did you get 1960? So that's our answer number 3, Bravo. 1960. And pwede mo nang picturean, that's problem number 15. Sa ating pagbabalik, we will solve the rest of the problems. Tatapusin na natin yan. Ano na lang yan, puro wakasan. Ang mahaba lang yung problem 16 po. Doon lang tayo medyo mag-suspend siguro ng 20 to 20 minutes kasi maraming buwan na tinatanong. Okay? Sir, by the way, sir, bago ako mag-break, tanong ko lang po pala, sir, yung number 3. Kasi di ba lump sum po ito? Tapos, ito na ang huling El Bimbo, kumbaga. Bakit may natira pang capital si Domingo? Now, to resolve that question, sagot po sana sa number 3, makinig ha. Sagot sana sa number 3. Kung nasa choices lang sana, capital kahit ng sinong partner, 0. Agree? Lump sum to eh. Bayad na lahat eh. Tapos na lahat. So kung tatanungin mo ako ng capital balances nilang kahit sino sa kanila, 0 dapat. O, di ba? Kung may 0 sa choices, that's the perfect answer. Pero dahil walang 0, anong lumabas? 1960. Alam mo ano breakdown ng 1960? Ito, yung inabsorb ni Domingo na 880 tsaka 1,080. Bakit? Lagi nyo po tandaan guys na hindi porke inabsorb ng mga partners yung negative ni Silverio and Pasco, it doesn't mean na thank you na lang. Alam nyo yan sa RFBT nyo. Once naging solvent yan, you can run to him for reimbursement. Maliwanag ko, wala na akong libre sa mundong ito ha. Diyos ko, pati hangin niya may tax na. Okay? O, di ba? Hindi po isasama. Kung may 0 sana sa choices, Luis, no? Yan sana ang sagot. Sasama sana natin yung 880 at 1,080. Eh wala. So lumalabas, ang intention ng problem na ito, yung 1960. Ang 1960 ay galing dyan mismo sa 880 plus 1,080, yung sinolder ni Domingo. Mukhang nag-expect siya ng reimbursement. Maliwanag? Di ba, maganda yung mga tanong, di ba napansin din nila, di ba dapat fully liquidated na, bakit may ending capital pa? Agree naman, dapat 0 sana ang sagot kung nasa choices. Pag walang 0 sa choices, you go with 1960. Sir, paano po pag limited partner? Kahit po ba solvent? Ano magiging approach? Of course, you apply the concepts of your RFBT. You cannot compel a limited partner to provide additional investment. So in the event na siya ay mag-negative, walang iba kundi pa-shoulder nyo. Maliwanag po? Maliwanag ba? Pag limited yung partner, kunyari lang naman limited partner siya, pa-shoulder nyo. Maliwanag? Kasi hindi mo na yan mahihingian. Okay? So that's problem 15. Sa ating pagbabalik, tatapusin na natin ang mga natitirang problems using our shortcut. And of course, yung problem 16, heads up, medyo matagal siyang konti kasi ang daming buwan na pinapahanap sa atin. So enjoy your screen break muna in the meantime. Huwag na kayo matakot dyan sa liquidation na yan. Dapat liquidation ang matakot sa inyo. Okay? So pwede nyo nang picturean and enjoy your break muna. Oras po natin, 9:54 ng umaga. Let's be back by 10:04 at wawakasan na natin lahat ng pwede nating matapos. So enjoy your break muna. Bye guys. Sige po, yung nagpapabalik. Problem 12. Papapause ko lang muna yung recording pala. Hello, hello, hello. Ayan, let's go with problem 16. Ito pala problem 16. Fleming, Durano, and Mark are partners in a wholesale business. Biglang, gulo-gulo ng sound trip natin. Kahit ako, di ko alam anong lalabas eh. Basta naka-line up lang yan eh.
Alam ko nung tutugtugin niya. So Fleming Dorano, laging sakto in fairness. Fleming Dorano and Mart are partners in a wholesale business. Ito daw yung mga capital and drawing. Alam mo na gagawin diyan, no? Diyos ko, yung first line mo syempre iko-compute mo muna, 'di ba? Then partners agree that profit loss ratio equally equally nakalagay ha. Wag na maghanap ng 50-30-20 diyan, ha? Equally. Because of the failure of some debtors to pay, drama, basta nag-liquidate kayo, kahit ano pang justification 'yan, 'di ba? Nag-liquidate kayo. After exhausting those assets, including a profit, take note may profit na binanggit to 4-5. They still owe 5,250 to the creditors. Fleming has no personal assets, but the others are well off. Guys, ano ibig sabihin nun? Fleming has no personal asset. Agree ba siya ay insolvent? So sana hindi siya mag-negative, no? Tapos others are well off. Sana all. 'Di ba? So ibig sabihin, solvent si other partners, Durano and Mart. So Lord, sana po, sana dinggin mo ang aking panalangin. Sana si Fleming ay hindi negative. Hassle kasi pag siya pa yung nag-negative. So latag ulit, Fleming, Durano, Mart, wala nang PL ratio akong nilagay kasi equally naman eh. So capital, ayan, and then the drawings. Alam nyo kung medyo nga gamay mo na nga, hindi mo na kailangan isulat pa to item by item. Pwede na rektahin mo na sa calcio mo agad. Fleming, 6,250 minus 3,750. Lista mo na agad yung first line, di ba no? Kung medyo gamay mo naman na. Now, however, naalala nyo pa ba guys, nung retirement of a partner, nakasama sa component when computing the total interest, yung sinasabi nating share in profit at the date of retirement, naalala pa ba yon? Siguro, medyo may concern lang ako tanong sa inyo. Yung profit bang 4-5 ibibigay din natin? Ipamimigay din ba natin sa kanila? Isipin nga natin maigi. Alam mo ang sagot? Tignan mo muna. Tignan mo ha. Although may nag-agree na yes, ipamigay. Tignan mo ano yung capital balances given. Tama ba yung given na capital balances January 1? So kung January 1 balances pala yan, malamang wala pang ang lamang profit yan unless ang lupit nyo naman, beginning of the year, alam nyo na ang profit nyo for the year ended December 31, di ba? So, agree, pamigay rin natin yung profit, no? 4-5 equally, so divided by 3 lang, so tag 1-5 each. Ayan na, may total interest ka na. So yun lang po nadagdag sa problem na to. Kung may profit na binanggit, sama mo rin sa pamimigay ha. Especially kung beginning balances lang yung capital, malamang wala pa nga sa loob yan. So lista ko na, total interest nila. Ayan po, pati total. Antayin kita ha. Okay pa? Now, gawa ka ng guhit, syempre. Now, ano po ang sabi? Ano pong sabi rito? They still owe 5,250 to creditors. Now, ito naman ang bagong twist ng formula shortcut natin. Kaya pa rin ng shortcut to. No? Kanina, naalala mo ba yung problem 14 na ang sabi doon, si partner C ay may deficit na 4K. Kaya anong ginawa natin? Sa column ni partner C natin nilagay yung negative 4. Ngayon, ano naman ang sabi? They still owe the creditors 5,250. Meaning, their liab is greater than its capital, malamang. Kaya, agree ka ba? Pagka nag-deficit naman daw sa creditors, dito mo naman ilalagay yung 5,250 sa total. So if December capitals na po, pwede na bang i-assume na inclusive of profit na yon? Most likely, no? Unless sabihin pa ng problem na these are the capital before distributing the profit. So medyo pamimigay mo pa. So pagka po sinabi ng problem na we still owe the creditors, ito naman ang twist na gagawin mo. Yung 5,250 na negative, sa total mo naman ilagay. So anong gitna mo? Malamang mas malaki ano, no? Tama ba 32,250 negative? Yan ang sagot sa number 1, partnership liquidation loss delta. Ko ha? So 1 delta. O di ba? Yun na. Pamigay mo sa partners equally. Walang kahirap-hirap para sa yan. Pamigay mo lang sa mga partners equally. So, divided by 3, tag 10,750 sila. Yun na nga, di ba? Kita ko agad, buena mano. Kung ang hina ko kay Lord, nagdasal ako. Sabi ko, sana po si Fleming ay hindi mag-negative. Ay, naku po. Tama ba negative 6,750? Si Fleming, ganun din si Durano, negative 6,750. Pero carry lang si Durano, solvent daw eh. And then si Mart, positive 8,250. Oh, ano po ang gagawin natin? Si Fleming ba muna, pa-shoulder natin yung negative niya? O si Durano, hingian muna natin ng ambag? Anong gusto nyong unahin? Palagay nyo, ano ba dapat talagang unahin doon? Ipamigay muna yung negative ni Fleming between Durano and Mart. Of course, Durano and Mart will shoulder the negative of Fleming. Yaman na sila ay well off daw. Or ano, hingian muna natin ng ambag si Durano. Anong gusto mo? O, sabi nung isa, Fleming muna daw. Sabi ng iba, pa-invest muna, sir, si Durano. Kasi yun naman, di ba? Now, kahit ano po unahin nyo doon, walang problema. Walang problema. Yun nga lang, ganito guys ha. Kahit ano doon unahin nyo, bigyan mo na muna ng 6,750 si Durano, walang problema. Then pa-shoulder mo yung negative ni Fleming. Anong catch? In terms of efficiency, para mabilis ka, isipin mo maigi ha. Kapag kasi Durano kasi, hiningian mo ng ambag agad, di madadagdagan nga siya ng 6,750, tama? Magsisiro siya. Di ba later on, so shoulder niya rin yung negative ni Fleming, di another negative na naman. So para maganda, para isang punta ka na lang kay Durano para manghingi ng pera, bakit hindi na lang ang gawin muna natin, pa-shoulder muna natin yung negative ni Fleming para alam natin ano yung final amount na hihingin mo kay Durano. Mabubwisit sa yan eh.
Nagambag na ako 6,750, tapos may shoulder pa pala ako kay Fleming. Sana, nabisuan nyo na agad ako, magkano ibibigay ko? Sayang naman yung oras ko. Di ba, namasahe pa kayo papunta sa kanya. Tapos yung bank account na pinang-transfer niya, may transfer fee pa. Sayang naman, para isahan lang. Pero guys, kahit yung kay Durano ang unahin nyo, no problem naman. Yun nga lang, dalawang ambag ang hihingiin nyo. Yung 6,750 niya, tsaka yung shoulder niyang negative. Walang problema ron, computation-wise, pareho pa rin sa lalabas. Ang hinanap lang natin yung mas mabilis na way, it would be better na pa-shoulder mo muna yung negative ni Fleming na 6,750 between Durano and Mart. Divided by 2 na lang. Maliwanag, divided by 2 na lang. So, tag 3,375 sila. Tapos, ayan na. Ngayon ka namang hingi kay Durano. Hindi lang 6,750 ang hingiin mo ha. Pati yung shinare niyang negative na 3,375. Kuha po. Kuha. So, yun yung pinopoint ko. But anyway, kahit alin naman po ang mauna dyan, lalabas pa rin po yung sagot. Maliwanag po. Okay, lalabas pa rin naman. Okay? So, kahit ano mauna dyan ha. So, Durano, magkano ibibigay ni Durano? Iaambag niya. Si Durano ay, tama ba? 10,125. O, tapos lagay mo sa total o tapos. Fleming, 0. Durano, 0. And Mart, our bida for today na tinatanong ng number 2, sagot, 4,875. Bravo. And that's it for problem 16. Again, pwede pa rin po mauna si Durano, hingian mo ng ambag na 6,750, pero mamaya hingian mo rin siya ng 3,375 kasi may i-share na naman siyang negative from Fleming eh. Maliwanag po. So pwede mo nang picturean, that's problem 16. Pa-heart react. O di ba? Mabilis mo na siyang nagagawa. And let me know kung okay na, then we go with problem 17. Ito pong problem 17, yung medyo somehow magtatagal lang tayong konti. Konti lang naman. Marami kasi siyang tinatanong ng mga buwan. Okay? Okay na? Alam mo ba? Alam mo ba na yung shortcut natin, meron siyang hindi kayang ibigay sa atin. Yun lang, meron lang kahinaan yung shortcut. Alam mo kung ano? Pag tinanong ka ng sino ang most vulnerable partner at sino ang least vulnerable, Diyos ko, kayang-kaya nyo rin naman sagutin yon, tama ba? Kasi yung ganung tanong na sino ang most vulnerable, sino ang least vulnerable, masasagot lang siya when you use the cash priority program. But other than that, wala na. Lahat kaya sagutin ng shortcut na to. Okay? So let's go now with problem 17. Ayan, medyo maraming tanong. Tanong ng number 1, magkano marireceive ng January? Isa pa pala to sa kahinaan ng shortcut natin pero kaya niya pa rin na kapag maraming buwan yung tinatanong. Okay? Kamukha niya no, magkano raw marireceive January, February, March, April, May. O di ba? Tapos yung number 6 yun, kailangan natin ng cash priority program dyan to answer yung sino most vulnerable partner. Pati yung number 7, cash priority program lang din makakasagot niyan. Ano yung based on priority, ano yung second payment. So yan lang ang limitation ng shortcut pag maraming tinatanong na buwan, pero kaya pa rin. Yun nga lang medyo mag-iiba yung total interest nyo. Halimbawa, napamigay mo na yung month of January. Pagdating po ng February, yung first line mong total interest dapat hindi na same sa January na ginamit mo. Bakit? Kasi pagsapit po ng February, marami nang gumalaw sa capital nila. Brought by the results of the January liquidation. Narinig ba yung sinabi ko na yon? So medyo mag-iiba lang yung first line mo every next month. Because yung previous month, may mga naganap sa capital nila. May gumalaw. Maliwanag po ba? But still, the shortcut can do it. However, for this problem, para rin makapture natin yung cash priority program, especially may nag-chat kanina na sabi hindi raw niya na-capture yung paano mag-compute ng absorption capacity dahil na-disconnect siya, gawin natin cash priority program muna for problem 17. Mamaya, yung panghuling problem natin, gamitan natin ang shortcut natin. Yung tipong kahit maraming buwan, shortcut natin ang gamitin natin. Okay? So ngayon, mag-cash priority program muna tayo. Yung solution guide ng problem 17, napakarami sa baba ng handout mo. Nandyan yung paano pag-schedule of safe payments yung gamit. Now, gawin natin yung paano pag-cash priority program, although nasa handout mo rin siya ha, sa solution guide. So, non-cash assets, 1818. Liab, 84. A&D loan, 6 and 3. Loans payable yan, nasa hanay ng Liab and Capital. ABCD Capital, nariyan po. Narito rin po ang results ng liquidation, bawat buwan. Diba? January, February, March, April, May. So, ang gawin natin, ilatag mo yung total interest ng bawat partner. So, ito po yun ha. Heads up lang ha, ito po yung capital balances nila base sa given sa problem. Tapos si partners A and D lang po yung may loans payable, ang partnership sa kanila. So sa kanila lang may madadagdag. So total interest 32,400, 25,800, 20,400, and 19,200. Now, anong sabi natin? Let's determine their absorption capacity. Ano po yun, sir? We have to divide their respective total interest by their respective PL ratio. So like for example, partner A, 32,400 divided by 40%, ang kanyang maximum absorption capacity ay 81,000 lang. Si partner B naman, 25,800 divided by 20%. Ito, malaki, 129. Si partner C naman, 20,400 divided by 20%, 102. Malaki rin ha. And partner D, 19,200 divided by 20%, 96K. Between these given amounts, 81K, 129, 102, 96, ang dating nito guys, si partner B,
siya yung 129, siya yung highest. Kumbaga sa exam nyo nung college na sinample ko kanina, siya po yung namuhunan na prelim and midterm pa lang. Kaya kahit bumaba man o magkaroon ng loss sa gitna, matagal siya bago mag-negative o bumagsak. Now, si partner A, lumalabas siya yung pinakamababa yung absorption capacity. Kaprasong loss lang, magne-negative na siya kaagad. Samantalang yung other partners, magpa-positive pa rin. Samantalang si partner A, mauunang mag-negative yan. Kaya alam mo, masasagot na natin agad within this, yung number 6 question. Sige nga, sino ang most vulnerable partner? Pinakakawawa sa liquidation loss. Anong sabi natin? Ang vulnerability tsaka absorption capacity ay inverse ang relationship. Yung pinakamababa ang absorption capacity, siya ang pinaka-most vulnerable. Yung pinakamaliit naman ng absorption capacity, yung lowest absorption capacity, most vulnerable. Ang highest absorption, siya naman ang least vulnerable. Correct? Partner A, correct. So, ang sagot natin sa item 6, ayan na, partner A. Okay? So, ngayon, paano po ginagawa yung cash priority program? So, since ang tinitignan natin dito, yung kapasidad nilang mag-absorb ng negative, we will try to look kung ano yung lamang ng bawat partner sa bawat isa. Which means, kung ano yung lamang nila, yun yung mauunang cash na marireceive nila. For example, si partner B, kumbaga sa Miss Universe, siya ang Miss Universe, si partner B, 129. Ang first runner-up, si 102. Ang goal mo, magpantay silang 102. Yung difference po ng 129 ni partner B at 102 ni partner C, kumbaga yan yung edge ni partner B. Kumbaga sa kaklase mo na mataas ang score, yan yung lamang ng top 1 sa top 2. Ilan yan? Para maging 102. Tama ba ang lamang ni partner B ay 27K? Yan yung ahead siya kay partner C. Now, di ba yung 27K ay na-compute natin when we subtracted the 129 and 102. Parehong amounts naging gross up. Now, para malaman natin magkano yung marireceive, ibaliktad mo ulit. Ibalik mo sa dati. Meaning, i-multiply mo yung 27K na yan sa PL ratio ni partner B na 20%. So, anong 27K times 20%? That's 5-4. That's what we call the priority number 1. Meaning, sa unang 5-4 na available na cash, si partner B po ang makaka-receive. Maliwanag po. Sa unang cash na available na 5-4, si partner B muna ang makaka-receive. Maliwanag. Now, pantay na si partner B and C. Sino naman ang second runner-up? Si partner D na may 96K. Tignan naman natin ilan ang lamang na score ni partners B and C against partner D. So, ilapat mo lang as 96 silang lahat. Ilan ang lamang ni partner B and C? Sir, bakit 102 ulit? 2,400 over 20%. Ang goal mo rito, sino yung priorities per each partner? And makikita mo yan based sa lamang nila na absorption capacity over the other partner. Kaya pinag-compare natin yung top 1 and top 2 muna. Lamang si top 1 ng 27K over 102. Ngayon, lamang naman si partner B and C kay partner D ng 96 versus 102, tag 6K. O, ano ibig sabihin yan? Yung 6K ay nasubtract natin between 102 and 96, parehong amount naging gross up. So, i-multiply mo rin sa respective PL ratio, 6K times 20% para kay partner B and 6K times 20% para kay partner C. You will be calling that the priority number 2. Unang 1-2, sumunod na 1-2 na cash, taka 1-2 na cash para yan kay partners B and C. Maliwanag po. Maliwanag? Okay? Kaya alam mo, nasagot na rin natin somehow yung number 7. Sino daw ang second payment to any partner? Sagot ay, by the way, lagay ko muna rito yung 81K naman. So si partner A naman ang ating sasabayan. Ano ang lamang ni partners B, C, and D? Kay partner A, pare-parehong 15. 'Di ba? So imaginein mo, kulela talaga si partner A, 'di ba? Ang daming priorities bago siya maka-receive. So i-multiply mo yung 15K sa respective PL ratio na 20% kay B, 20% kay C, 20% kay D. So that's what we call the priority tree. Tigma magkano? Tag 3K, 3K each. So meaning, yung susunod na payment, after mabigay yung priority 1 and 2, kay partners B, C, and D naman, tag 3K each. Ano na observe? Si partner A, sabi natin yung most vulnerable. O, di ba? Proven and tested. Yung most vulnerable, siya ang huling makaka-receive ng pera. Eh sir, paano pag nabigay na yung priority 1, 2, and 3? Ano na pong sunod? You go with PL ratio. Kaya alam mo, nasagot na nga natin yung number 7, second payment priority 2, 1, 2 each for partner B and C. So, pwede mo na itong picturean if you want. Ang gagawin naman natin ngayon, alam na natin guys, kung sino ang makaka-receive ng bawat cash payment. Ang next natin gawin, magkanong cash bawat buwan. Okay? Yun naman ang gawin natin sa next slide. So, picturean mo na to kasi lilipat tayo ng next slide. Pero bibitbitin ko po yung priority payments na priority 1, 2, 3, and tsaka PL ratio. So, picturean mo na din pa heart rate kung okay na. Okay, good. Now, dadalahin ko ito sa next slide. Ito. Yan, nandito na siya. Tapos nandito na rin po yung sagot natin sa 6 and 7 na anticipate ng PowerPoint na yun yung magiging sagot natin. So let's compute the cash available sa bawat buwan.
Sabayan mo ako ha. Isa-isahin natin para alam natin kung may marireceive ba per month. Ganun lang. Cash beginning, meron ba tayo? Wala, no? So, zero. So, pumunta ka sa table ng January, the proceeds from sale of the non-cash asset is 72. So, dagdag yan sa pera natin, 72. Liquidation expense, meron ba tayo for January? Pag ganun ang tingin paiga, per month yan eh. So, liquidation expenses natin ay 1.2, so minus 1.2. May binayaran ba tayong layab? Yes. Payment to creditors ay 66, so minus 66. Now, ito po sabi nga ng shortcut natin kanina, yung formula natin, bagamat hindi pa man bayad, kasi magkano ba utang natin? 84 sa balance sheet. Pero ang binayaran nyo lang for January ay 66. Although, hindi pa naman talaga natin binayaran literal. Yung 18K, anong sabi ko? Ibukod mo na, baka mapang Samgyup or Starbucks mo. Maliwanag. So may minus 18 ka rin dito, pero hindi mo pa yan talaga binabayaran. Ibukod lang natin, baka mapamigay mahirap na. May cash withheld ba tayo for future expense for January? Yes, 4.8. O, pa-compute, magkano cash available niyan? For the month of January, magkano mako-compute mo? Tama ba? Negative? Negative. Tama. Kung nag-negative, ganito gawin nyo. Total, maraming buwan to. Pag nag-negative, gawin mo munang zero. Ano ibig sabihin mo dyan, sir? Ibig sabihin, for the month of January, wala tayong mabibigay. Wala tayong mabibigay. Wala. Tiis muna. So, okay na tayo for January, wala tayong mabibigay. Baka February, baka sakali, baka meron na, no? Sir, ito nga yung problema ko eh. Magko-compute tayo ng cash available ng February. Ang problema ko po, ano yung cash beginning ng February? Yun ang problema, 'di ba? Syempre, ang cash February mo na beginning, malamang, the January ending. Sir, ibig sabihin po ba nun, sir, kung ang February beginning ko ay January ending, ibig sabihin, yung zero ba, yung beginning ng February? Hindi. Tignan mo yung January. Lalagyan ko ng checkmark kung ano lang yung mga legit na lumabas at pumasok na pera sa partnership. O itong cash beginning na zero ng January, di ba legit yan? Nangyari talaga yan. Wala talaga tayong beginning cash. Yung sale natin na 72,000, legit pang nangyari yan, guys. Yes, legit din yang nangyari. Yung liquidation expenses na 1.2, actual, legit din ba yan, sir? Legit din? Yes, legit din yan. Yung actual layab na 66, legit din po ba yan, sir, na binayaran? Opo. Yung 18K, sir, hindi pa yan legit na lumabas sa cash natin kasi di pa naman talaga natin yan binayaran. Binukod nyo lang for the purpose of computing the cash available. Pati rin yung cash withheld na 4.8, hindi pa yan legit na nangyayari. So, anong point? Magkaiba po ang cash available sa cash ending balance. Pag cash ending balance, you apply your parap. Ilan ang cash na natira? Nakuha. At isa pang makakapekto sa cash kung sakaling may cash payment. Pa-compute nga ako ng mga may checkmark, 4, 5 yan. Although wag mo na isama yung zero, no? 'Di ba? Magkano yung lalabas na January cash ending? Magkano mako-compute mo? Yun yung magiging February beginning cash. Maliwanag. Magkano? Tama ba 4.8 positive? Tama. Familiar yung 4.8, no? Parang nakita mo na kanina lang. So mamaya, baka mapansin natin yung naiisip mo na yan. O, February naman tayo, magkano non-cash assets na benta natin? 21.6. O, lagay mo na agad, 21.6. Meron ba tayong liquidation expense for February? Minus 1,320. Diba? Tapos, payment to creditors meron? Yes, 18K. Diyan natin binayaran actual. So, wala ka ng remaining layab. Tama, no? And then, cash withheld meron? Yes, 1.8. So, your cash available, agree ba? Pareho tayo na compute. 5 to 80. Yan, finally. May kapirahan na tayong mapamimigay. Okay? Sir, saan pulit na ko yung remaining layab na 18? Our layab in the balance sheet is 84. We were able to pay only 66 as of January. Therefore, the other 18, matik yun, ibukod mo rin, baka mapamigay mo. And this time, February, doon mo na binayaran ng buo. Nakakasunod ba? February, 5 to 80 ang cash available? O, di okay na, may mapamimigay na tayo mamaya. O, month of March, please. Yun na nga, sir, problema ko eh. Kailangan ko yung beginning cash ng March. O, malamang ang beginning cash mo ng March, yung February ending cash. Sir, ibig sabihin ba yung February ending cash 5 to 80? Hindi. Gawin natin yung ginawa natin sa January. Hanapin mo yung mga legit na nangyari ng February na totoong pumasok at lumabas sa kaperahan mo. Yung 4.8 na cash beginning, totoong pera natin yan. 4.8. Yung proceeds from sale na 21.6, pera talaga natin yan. Yung liquidation expense na 1,320, binayaran mo talaga yan. Yung 18K na layab actual, binayaran din ba yan, sir? Binayaran mo rin yan. Yung remaining layab na zero, ay wala na yan. Wala naman na tayong remaining layab. Yung cash withheld, sir, na 1.8, bayad din ba yan natin? Hindi, binukod mo lang yan eh. Alam mo kung ano pa yung isang item na legit na nangyari ng February? Yan, no? Yung nagbayad ka ng cash na 5 to 80. O, pa-compute, ano ang ending balance natin? 4.8 plus 21.6 minus 1,320 minus 18K, and then take note ha, minus 5,280 kasi ibabayad mo sa partner yung cash na yan ha. So magkano?
Aba, ang bilis nung iba, oh, na-compute agad. Mukhang meron silang shortcut na ginagawa. So, ang March beginning balance, correct, 1.8. Aba, mukhang napanood mo na yung amount na to, pero wag ka munang kumibo. Kunyari, hindi mo napapansin. O, March. Ano ang proceeds from sale natin ng March? 19,200. O, di ba? 19,200. May liquidation expense ba tayong actual ng March? Yes, meron. 1,440 pabawas. May layab pa ba tayong actual? Malamang wala na. As early as February, bayad nyo na lahat eh. Malamang wala na ring remaining layab, di ba? So, zero na rin. Cash withheld for month of March, meron? Yes, 1,200. O, magkano cash available? Sana meron? Aba, malaki-laki, ano? 18,360. O yun, may mapamimigay tayo. Mukhang tubong lugaw ang mga partners natin pagsapit ng March. Malaki-laki. Tama? O yan na, may 18,360 na tayo for the month of March. Let's go with April. Sir, ano po ang beginning cash ng April? Malamang yung cash ending ng March. O tignan mo, ang lupit na itong mga nag-chat to, alam na agad nang hindi nagkakalkyo. Para kasing na-deja vu sila dun sa mga napapansin nila na sequence, di ba? So, let's check muna ano yung mga legit na nangyari ng March. Yung cash beginning na 1.8, totoo ho yan. Yung 19.2, totoo rin yan. Yung liquidation expense, ay totoo rin yan. Di ba? Yung cash withheld, hindi yan totoo. Guni-guni mo lang yan, binukod mo lang yan. Hindi yan totoong lumabas sa pera mo. And then yung 18,360, totoo yan. Nagbayad ka sa partner. So 1,800 plus 9,200 minus 1,440 minus 18,360 your cash beginning of April. 1,200. Ha, parang napanood ko na rin yung amount na 1,200. Di ko lang mahanap kung nasan eh. 'Di ba? Parang napanood ko na yung mga sequence na to. Now, April, ano ang proceeds from sale? 6K, maliit lang. Pwede na rin. Liquidation expense actual 4,800. Ba yan? Ang laki ng liquidation expense ng April. Remaining layab, wala na. Wala na ring actual. May cash withheld pa ba ng April? Aba, matindi, meron pa rin, no? Siyempre, may Mayo pa tayong iniintay eh. So, minus 600. Cash available, 1,800. O, tapos, 1,800. Month of May, ano ang cash beginning? Eh, di yung April ending. O, di ba? Ang bilis, oh. Bigloy mo, di ko pa tinatanong. Alam na nila kaagad. Sa mga hindi nakakasabay, bakit kaya nila nako-compute agad yung May beginning? Mamaya alamin natin, ha. Paano nila nako-compute yung beginning ng titigan lang? Ano ba sila? Kagaya na sila ng mga bata sa mga TikTok video na gumaganon yung